Ang kapal naman ng mukha mong kumuha ng pagkain sa kusina nang hindi nagpapaalam. Magnanakaw ka talaga no? Hindi po ako magnanakaw. Nagsabi naman po ako kay Sir Dante kanina na kung pwede hihingi lang ako ng tinapay. Nagugutom na kasi ang anak ko kanina sa bahay. Walang sinasabi sa akin si Dante. Nagdaday lang ka pa. Ang sabihin mo, magnanakaw ka talaga. Kaya hindi ka naunlad Kasi ang buhay mo, hinahaluan mo ng kasamaan. Hindi po ako masamang tao, sir. Mahirap po ako pero kahit na kailan, hindi ko po naisip na magnakaw ng kahit na ano. Mas pipiliin ko pa pong mamatay sa gutom kaysa manguha ng bagay na hindi naman po sa akin. Sus! Ganyan na sinasabi ng mga kagaya mong mahihirap Gasgas na ang ganyang linyahan. Alam mo, Susan, hindi mo na ako maloloko sa ganyan Ilang tinapay na kinuha mo? 2 lang po. Yung malalaking monay po. Babawasan ko ng 200 ang sahod mo, ha? Grabe naman po. Ang laki naman po yata ng ibabawas nyo. Tinapay lang naman po ang hiningi ko Alam mo ba kung gaano kamahal ang tinapay na yon? Kung sa bagay, hindi ka pa naman pala nakakabili ng mga mamahaling pagkain. Basta, 200 ang kaltas. Ito na lang yung paraan para hindi ako mabana sa'yo, Susan. Sobra naman po ang 200. Maliit lang naman po ang sahod ko rito bilang utusan. Malaking bagay na po sa akin ang 200. Kaya nakikiusap po ako, Sir Facundo. Baka kung pwede liitan lang po natin ng... Manahimik ka! Kaya ang daming tamad at mahihirap sa bansang ito Dahil sa kagaya mong lagi na lang pinagbibigyan. Alam mo ba kung bakit ka naghihirap ng ganyan? Kasi palagi mong iniisip na merong maawa sa'yo. Merong magbibigay ng konsiderasyon sa kahirapan mo. Hindi totoo yan. Hindi ako ganyan. Kahit na kailan hindi ko ginamit ang kahirapan ko para makaahon. Lumalaban ako ng patas sa abot ng aking makakaya. Jesus! Nagdadrama ka na naman. Lumayas ka na nga sa harapan ko. Basta ang gusto ko, 200 ang magiging kaltas mo sa sahod mo. Naintindihan mo ba ako? Kung hindi ka papayag, umalis ka na lang dito sa pamamahay ko. Buwisit na babae ito. Ikaw lang ang utusan na palaging maraming sinasabi. Napayuko na lamang ang babaeng si Susan. Hindi na lamang din siya sumagot sa takot na baka bigla siyang tanggalin sa trabaho. Elementarya lang ang tinapos ni Susan. Kaya ang iniisip niya, kapag nawala sa kanya ang trabaho niya, wala nang ibang tatanggap sa kanya. Bumuntong hininga na lamang ang babae nang makalabas na rin siya ng mansyon. Pero kahit na nasigawan at napagsalitaan siya ng hindi maganda, hindi siya nagsisisi na naipakain niya kay Ana ang tinapay. Anak? Nasaan ka? Nandito na si Mama. Pagsilip niya sa loob ng kanilang bahay, wala siyang nakitang bata. Kumamot na lamang siya sa ulo sa pag-aakalang baka nasa labas pa ang bata at naglalaro pa rin. Pambihirang bata to talaga 5:00 na ng hapon, naglalaro pa rin. Ay, makapagluto na nga lang muna ng hapunan. Agad na binitiwan ni Susan ang kanyang ginagawa. Nagmamadali siyang makalabas ng kanilang bakuran. Tinungo niya ang kinaroroonan ng kanyang anak. Pagdating niya roon, inabutan niyang nakakagulo na ang mga bata. Agad niyang binuhat ang anak niyang si Ana. Tulong! Tulungan niyo ako! Habang buhat-buhat ang anak, tumakbo siya palabas ng kanilang baryo. Wala siyang masakyan para makaalis. Ang iba namang kapitbahay na nakakita sa kanya ay nakatingin lang. Walang nagkukusang maghatid sa kanya. Kahit na may mga tricycle naman na mga yon. Iyak ng iyak ang babae. Sobrang init na ng katawan ni Ana. Hindi niya inakala na meron pala itong lagnat. Maya-maya lang, meron siyang nakitang magandang sasakyang papasok sana sa kanilang baryo. Dali-dali naman niya itong hinarang. Hindi siya umalis sa harapan. Wala siyang pakialam kung banggain siya nito. Parang awa niyo na! Tulungan niyo ang anak ko! Lumabas ang isang lalaki mula roon. Lumapit ito sa kanya at sandaling tiningnan ang bata. Pagkatapos, bumalik ito sa gilid ng sasakyan at merong kinausap. Boss, yung bata, walang malay. Anong gagawin natin?
Sige, pasakin mo. Miss, sakay na. Ihatid natin ang anak mo sa ospital. Naku, maraming salamat. Anong pangalan ng anak mo? Hindi ko po alam. Galing kasi ako sa trabaho. Pag uwi ko ng bahay, pinuntahan ako ng kalaro niya. Ang sabi na walang daw ng malay ang anak ko. Tapos ayan na, ang init-init na niya. Huwag ka mag-alala, miss. Padadala natin sa ospital ang anak mo. Maraming salamat po. Maraming salamat talaga. Pasensya na po sa abala. Kahit na papaano ay nabawasan na rin ang pag-aalala ni Susan ng mga sandaling yon. Para sa kanya, isang malaking hulog ng langit ang dalawang lalaki. Kung hindi dahil sa mga ito, ay baka hindi na niya nadala pa sa ospital ang bata. Miss, mahin ka muna oh. Mamaya pa lalabas ang doktor eh. Maraming salamat po talaga. Anong pangalan mo? Susan po. Susan po ang pangalan ko. Anong trabaho mo? Isa lang po akong utusan sa isang mansyon. Utusan? Kasambahay? Hindi po. Magkaiba po ang kasambahay sa utusan. Ang kasambahay po, nasa bahay lang sila. Ang utusan, inuutusan kahit na anong oras at kung saan-saan. At mas maliit po ang sahod ng isang utusan. Bakit ka pumayag na maging ganyan ang trabaho mo? Wala naman po kasi akong tinapos eh. Kaya hindi ko alam kung merong tatanggap sa akin sa ibang trabaho. Ilang taon na ang bata? Anong pangalan niya? 8 taon lang po siya. Ana po ang kanyang pangalan. Tumango na lamang ang binata. Maya-maya pa, biglang lumabas na ang doktor. Sinabi nitong wala namang seryosong karamdaman ng kanyang anak. Mataas lang talaga ang lagnat nito. At dahil na rin sa kakulungan ng kinain, nahimatay ang bata. Nakahinga na ng maluwag ang babae. Pero nang maisip niya ang magiging bayarin nila sa ospital, dito na sumakit ang ulo niya. Hindi naman kalakihan ang kanilang bill, pero kahit na gano'n wala naman siyang pera para bayaran yon. Huwag ka na mag-alala. Binayaran na ni boss ang bill. May mga gamot na rin kasama yon. Naku, maraming salamat. Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob ang ginawa niyo para sa anak ko. Hindi ko alam pero bakit ang bait niyo sa akin? Hindi niyo naman ako kilala eh. Mabuti ka naman tao eh. Kaya dapat lang na makatagpo ka rin ng mabubuting nilalang na gaya namin. Oh, eto, tanggapin mo to. Panggastos ng pang-1 linggo. Ibili mo ng masustansyang pagkain para sa anak mo. Naku, hindi na po. Nakakahiya na po. Kayo na nagbayad ng bill ng anak ko tapos... Kapag ipinagkakait sa atin ang mga oportunidad para umunlad, wala na dapat po ang hiya sa katauhan natin. Kung anong nandyan, kailangan mong kunin kagad. Kasi hindi mo alam kung darating pa ba yun sa susunod. Maraming salamat talaga ha. Pero balang araw, babawi ako sa'yo. Ano nga po palang pangalan niyo? Victor ang pangalan ko. Ito naman kasama ko, si Crisanto. Maraming salamat po ulit, Sir Victor at Sir Crisanto. Hintayin mo na lang kung kailan papalabas yan ng bata. May gagawin pa silang observation eh. Pagkatapos, pwede na kayong umalis. Alanganing oras na rin. O paano, uwi na muna kami. Pasensya na kung naabala ko ang lakad nyo ha. Maraming araw para doon. Pero ang buhay, hindi mo na mababawi sa susunod na araw kapag nawala. Habang papalayo ang dalawang lalaki, natuwa ang puso ni Susan. Hindi niya kasi inakala na may mga mayayaman pa palang talagang may mabubuting puso. Ang akala niya kasi, lahat ng mayayaman ay pare-pareho lang. Pero ang gabing yon, binago ng pangyayaring yon ang kanyang pananaw sa buhay. Kinabukasan, nakauwi na ang mag-ina. Nagkaroon na rin ng malay ang bata at wala na rin itong lagnat. Pero ayon sa payo ng doktor, kailangan magpahinga muna si Ana. Kaya naman, para maalagaan ng maayos ang anak niya, hindi na muna siya tatanggap ng utos mula sa mansyon. Mama, pasensya na po kung nag-alala kayo sa akin ha. Hindi ko na po uulitin. Wala ka namang kasalanan anak. Sadyang may sakit ka lang talaga kahapon. Pero ngayon, kamusta na ba ang pakiramdam mo? Magaan na po ang pakiramdam ko. Wala na pong masakit sa akin.
Oh, edi kumain ka pa ng marami. Kain pa, tapos mamaya iinom ka na ng gamot mo, ha? Mama, bakit po ang dami po nating pagkain? Sahod niyo na po ba? Hindi pa anak, meron lang talagang nagmagandang loob. Pinadala sila ng langit para tulungan tayo. Mama, mga angel po ba sila? Angel? Oo, baka nga mga anghel sila. O sige pa, kumain ka na. Kailangan mong magpalakas para kapag malakas ka na ulit, pwede ka na ulit makapaglaro. Talaga po, Mama? Oo naman. Kaya dapat palagi kang malusog, ha? Huwag na huwag kang kakain ng mga hindi masusustansya. Masaya ang umagang yon para kay Susan. Bukod kasi sa marami silang pagkain, nakikita rin niya kung gaano kasaya ang kanyang anak. Si Ana na lang kasi ang natitira niyang pamilya. Meron pa naman siyang mga kamag-anak sa lugar nila, pero lahat ng yon ay hindi siya kinikilala. Akala kasi ng mga kamag-anak niya, uutang siya sa mga yon. Mabilis na lumipas ang mga oras. Tuluyan ang sumapit ang kinagabihan. Dahil wala naman na siyang gagawin sa mga oras na yon, naisipan niya na lang na pumunta sa mansyon ni Don Facundo. Nagbabaka sakali na meron siyang matatanggap na utos. Pagbukas ng gate, bumungad sa kanya ang matandang lalaki na mukhang aalis pa lang. Nakasimangot agad ito nang tumingin sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Buong araw kong naghintay sa iyo dahil ang dami kong iuutos. Tapos ikaw wala. Saan ka na naman nagpunta, ha? Galit na naman ang matanda. Parang kakaunting inis na lang talaga ay magagawa na siya nitong saktan ng pisikal. Bagay na kinababahala ni Susan. Kaya sa mga sandaling yon, sinasabihan niya ng dasal ang pagharap sa Don. Magsalita ka! Itinakbo po kasi ang anak ko sa ospital. Nawalan po siya ng malay dahil sa lagnat at sa gutom. Itinakbo mo ang anak mo sa ospital? Teka, ikaw ba yung sinasabi ng kliyente ko na tinulungan nilang dalhin ang anak sa ospital? Kliyente po? Meron akong kliyente na bigatin. Pag-uusapan sana namin ang isang bagsakang benta ko ng mga manok ko sa kanya. Pero hindi kami natuloy kahapon dahil doon. At ngayon, hindi pa sila nagpaparamdam. Kaya wala akong alam kung tutuloy pa ba sila o hindi. Ikaw ba yung sinasabi niya? Victor po ba ang pangalan niya? Oo, Victor nga. Wisit ka. Ikaw pala yung dahilan kung bakit nawala yung perang paparating na sana sa akin eh. Wisit ka talagang babae ka! Isang malakas na sampal ang binigay ni Don Facundo kay Susan. Kahit na kailan talaga, napakamalas ko sa'yo. Ikaw ang naging dahilan ng kamalasan sa buhay ko eh. Kaya magmula ngayon tatanggalin na kita rito sa bahay ko. Bahala ka sa buhay mo kung saan ka magtrabaho. Huwag naman po sir, pakiusap lang po. Wala na po ako mahahanapan ng trabaho. Pakiusap po. Pakiusapan mo mukha mo. Balas na ako sa'yo. Etong sahod mo. Nginudngud pa ni Don Facundo ang 300 pera sa mukha ng babae. Napatras pa si Susan at saka tumama ang likod sa sasakyan. Bakit po 300 lang? Yung bayad doon sa 2 tinapay na kinuha mo, binawas ko na. Pero 200 lang po yun. Bakit sobrang liit po nito? Binawas ko na rin para sa abala na ginawa mo sa kliyente ko. Pasalamat ka pa nga, may binigay pa ako sa iyo eh. Kulang na kulang ang sahod mo para sa perang nawala sa akin. Buisit! Sige na, umalis ka na nga dyan! Tinulak ni Don Facundo ang babae sa gilid. Wala nang nagawa ang babae kundi ang maiyak na lamang hawak ang 300. Luhaan na naglakad pabalik ang babae. Pero bago siya makarating sa kanilang bahay, pinunasan niya muna ang mukha niya. Ayaw niya kasing makita ng kanyang anak na umiiyak siya. Hanggat maaari, gusto lang niyang isipin ni Ana na wala siyang dinadalang problema. Kinagabihan, tahimik na ang buong paligid. Pero hindi ang utak ni Susan. Ang dami niyang iniisip. Ang dami niyang iniintindi ng mga bagay na may kinalaman sa kinabukasan niya. Bigla niyang naalala ang kanyang dating asawa. Muli,
nabuhay na naman ang galit sa kanyang kalooban. Kung matino lamang sana ang napangasawa niya noon, hindi sana magiging ganoon ang buhay nilang mag-ina. Kung hindi sana umalis ang dating asawa para sumama sa ibang babae, baka meron siyang katuwang sa pagtaguyod ng pamilya. Napapapikit na lang siya habang umiiyak. Alam niya na kahit na anong gawin niya, hindi na mababago ang katotohanan. Lumipas pa ang ilang araw, naghanap-hanap na muna sa bayan ng trabaho ang babaeng si Susan. Pero kahit sa mga karinderya, hindi siya matanggap-tanggap. Kung walang bakante, ayon naman sa kanya ng mga may-ari sa hindi niya malamang dahilan. Ang hirap talaga makahanap ng trabaho kapag wala kang tinapos. Mababa ang tingin ng mga tao sa mga kagaya ko. Maglalakad na sana siya pauwi dahil wala ng pamasahe, pero biglang may tumigil na itim na sasakyan sa gilid ng bangketa. Pagbaba ng salamin, bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Dante, ang nag-iisang anak ni Don Facundo. Hindi niya naman gaanong kilala ang lalaki. Hindi sila nakakausap kapag nasa mansyon. Kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit kumakangiti ito para bang matagal na silang magkakilala. Susan, sakay na! Wala nang choice ang babae. Kung lalakarin niya ang bayan hanggang sa baryo nila, baka abutin pa siya ng hating gabi. Kaya naman sumakay na rin siya kahit na nakakaramdam siya ng hiya at pagkailang. Ano nga palang ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Naghahanap ng trabaho, sir. Naghahanap ng trabaho? Nasa mansyon ka na naman, di ba? Tinanggal na po ako ng papa niyo. Ha? Bakit? Bakit ka tinanggal? Ayoko na po sanang pag-usapan. Pero ganun po ang nangyari eh. Sira ulo talaga ang papa ko kahit na kailan, no? Kapag mainit ang ulo, lahat pinagbubuntungan eh. Bale, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Hahanap kita ng maganda-gandang trabaho. Hinawakan siya ni Dante sa balikat. Bumaba ito sa kanyang braso. Mas lalo siyang naging hindi komportable. Pakiramdam niya rin, kakaiba ang ibig sabihin ng ngiti ng lalaki. Pati ang tingin nito sa kanya. Bababa sana siya ng sasakyan pero biglang pinaandar ni Dante ang sasakyan. Kaya naman wala siyang magawa kundi tiisin ng sandaling yon. Alam mo, Susan, may itsura ka eh. I mean, maganda ka rin naman. Kailangan mo lang talagang mag-ayos eh. Pero, teka, meron akong alam na trabaho eh. Modeling. Tingin ko, babagay sa'yo yun. Wala po akong alam sa modeling, sir. Hindi po ako marunong. Ano ka ba? Kaya ka nga ititrain eh. Tuturuan ka doon. At kapag napag-aralan mo ng lahat, madali na lang sa'yo yun. Pasok na lang ng pasok ang pera. Hindi ko po kaya yun, sir. Mahiyain po kasi ako. Anong gusto mo? Kasambay ka lang? Utusan ka lang? May magagawa ka pang iba. May kaya ka pang magawa na higit sa ganoong trabaho. Alam mo, Susan, akong bahala sa'yo. Ako magiging manager mo. Ano po bang mga ginagawa kapag modeling? Nagpo-posing. Kukunan ka ng larawan. Tapos, makikita ka sa magazine. Pero, merong mas malaki ang kitaan dun. Mas malaki ang kitaan? Oo, pero kailangan mo lang lakasan talaga ang loob mo. Ano po yun? Kailangan mo lang ipakita sa kanila ang katawan mo. At ang magiging larawan mo, yun ang magiging pera mo. Paldo-paldo ka doon, Susan. Baka may ahon pa si Ana kapag nagkataon. Hindi po. Ayoko po ng ganon. Hindi ko po kayang ipakita sa maraming tao ang katawan ko. Susan, nanay ka. Dapat lahat ng bagay kaya mong gawin para sa anak mo. Di ba ganun ang isang ina? Ano bang mahalaga sa'yo? Ang imahe mo bilang babae o ang kumakalam na sikmura ng anak mo? Nanahimik si Susan. Napaisip din siya. Batid niyang kailangan niya ng pera. Hindi niya sigurado kung tama bang pasukin niya ang mga trabahong labag sa kalooban niya.
Maya-maya lang, biglang tumigil ang sasakyan sa gilid. Pagtingin ni Susan sa labas, nasa liblib na lugar na sila. Sumakto pa na madilim na rin ang paligid dahil nagsisimula ng gumabi. Sir, bakit po kayo tumigil? Meron pa akong isang trabaho na gustong ialok sa iyo eh. Pero hindi ko kayang sabihin yun ng nagmamaneho. Ano po ba yun? Susan, pamilyar ka ba sa sinasabi nilang masarap ang mga boss? Po? Napaka-inosente mo talaga. Yan ang dahilan kung bakit gustong-gusto kita eh. Sir naman, wag naman po sana kayong magbiro ng ganyan. Isang beses lang, Susan. Babayaran kita ng 5,000. Mataas na nga yung para sa kagaya mong wala namang klase. Gusto ko lang malaman ang lasa ng isang babaeng utusan ng merong anak. Sige na. Sir, wag. Dahan-dahang naglakbay ang kamay ni Dante sa kanyang hita. Nang hindi na niya kinaya ang kamanyakan ng lalaki, sinuntok niya ito sa mata. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makalabas ng sasakyan. Nagmamadali siyang makatakbo pero nakita niyang lumabas din ang sasakyan ng lalaki at hinabol siya. Tulong! Tulungan niyo ako! Pero kahit na anong gawin niyang sigaw, wala namang nakakarinig sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako! Pakiusap! Susan, ano ka ba? Bakit ka tumakbo? Mag-uusap lang naman tayo tungkol sa magiging trabaho mo ah. Wag kang lalapit. Sige, papaluin kita nitong sanga. Susan naman, kalma. Wala naman akong gagawin masama sa'yo eh. Magugustuhan mo pa nga eh. Manyakis ka! Masama rin ang ugali mo. Kunwari ka lang na matino. Wala naman ako sinabi na matino ako ah. Yun lang talaga ang tingin mo sa akin kasi may gusto ka sa akin, di ba? Akala mo ba hindi ko alam? Sinabi na sa akin ni Aling Pepang, no? Paghanga lang yun kasi oo, gwapo ka at matangkad. Pero hanggang dun lang yun. Kahit kailan hindi ako nagkagusto sa'yo. Aba, parang ikaw pa itong lugi ngayon ah. Ang lakas naman ng loob mo. Pero huwag ka magkalala. Hindi naman ako galit eh. Halika na, lumapit ka na. Dali, doon natin sa kotse gawin to. Hindi ako papayag na magamit ako ng isang demonyong kagaya mo. Kung hindi ka lalapit, ako na lalapit. Tumakbo palapit ang lalaking si Dante. Pinalo naman ni Susan ng hawak-hawak niyang sanga ang binata. Pero dahil manipis lang naman ang sanga, ay wala rin namang epekto yun kay Dante. Iyan ang gusto ko eh. Pumapalag eh. Nagpapakipot pa. Hard to get ka ha? Masyadong malakas si Dante, kaya ilang sandali lang pumaibabaw na rin ito sa babae. Walang magawa si Susan ng mga sandaling yon. Hinang-hina na rin siya dahil sa puwersang ginagawa ni Dante sa kanya. Akmang aalisin na ni Dante ang botones ng kanyang damit nang biglang merong humawak na lalaki. Hinila siya nito at ibinalibag sa harap ng sasakyan. Isang lalaking misteryoso ang dumating para iligtas si Susan. Aray! Sino ka ba? Halimaw! Halimaw ka! Takot na takot si Dante at nagmamadali na itong makabalik ng sasakyan. Humarurot ito ng alis. Samantala, napasiksik naman sa gilid si Susan. Nakatingin siya sa lalaking nasa harapan niya na mahaba ang buhok. Hindi ito maharap sa kanya. Sino ka? Wala siyang nakuhang tugon. Narinig niyang umangil lang yon. Nanlaki ang mga mata ng babae nang makitang tumalo na mataas ang lalaki papunta sa puno. Nagtitindigan ang kanyang mga balahibo ng mga sandaling yon. Pero nang mahimasmasan siya, nagmamadali na rin siyang tumayo. Takbo lamang siya ng takbo. Hanggang sa isang tricycle ang napadaan at naisakay siya. Habang nasa biyahe, nagdadalawang isip siya sa gagawin niya. Hindi niya alam kung isusumbong niya ba sa mga pulis ang kahayupang ginawa ni Dante sa kanya. Nababahala siya dahil alam niyan napakalakas ang impluwensya ni Dante dahil sa ama nito. Kaya naman, sa huli,
napagdesisyonan na lamang niyang hindi na lang magsasalita. Mas pinili na lamang niyang umuwi na lang sa kanilang bahay. Bago siya pumasok sa kanila, huminga na muna siya ng malalim. Siniguro niyang hindi makakalata ang kanyang anak kung anuman ang nangyari. Mama! Oh, anong ginawa mo maghapon? Naubos mo ba ang nilaga kong kamote kanina? Opo, Mama. Ubus na po. Utot nga po ako ng utot eh. Naku, ikaw talagang bata ka. O teka, magpapalit lang ng suot ang mama ha? Maglaro ka na muna sa bakuran natin. Sige po. Paglabas ng bata ay agad siyang humarap sa salamin. Naiyak na naman siya. Hindi mabura-bura sa utak niya ang itsura ng mukha ni Dante habang pinagsasamantalahan siya. Pero sa kabilang banda, nahihiwagaan din siya sa lalaking nagligtas sa kanya. Alam niyang hindi pangkaraniwang tao yun. At base sa naging reaksyon ni Dante noon, palagay ni Ana ay hindi nga talaga kaaya-aya ang anyo ng lalaki. Lumipas pa ang 2 araw. Hindi napagod ang babae sa paghahanap ng trabaho. Nagkakanda utang-utang na siya sa mga kalugar nila, pero palagi lang siyang nabibigo. 3:00 ng hapon, habang naglalakad pa uwi ang babae, napadaan siya sa mansyon nila Don Facundo. Unang pumasok sa isipan niya ay si Dante. Lalagpas na lang sana siya, pero nakita niyang binubugbog ni Don Facundo si Dante. Nakarating na nga ang mga yon sa labas ng mansyon, sa mismong tapat ng gate. Gumilid ang babae at pinakinggan kung ano ang nangyayari. Sa kakaswang mo, na weirdohan ang kliyente sa'yo. Nawalan patuloy tayo ng kliyente dahil sa mga pinagsasasabi mo wala namang katuturan eh. Pero Papa, paniwala ka. Kaya hindi ako nakarating sa meeting nung araw na yun eh. Mahalaga sana ang meeting na yon. Kung sana nakarating ka, hindi ka sana nagsabi ng aswang-aswang sa kanila. Hindi sana sila mawiwirdoan sa iyo eh. Pero hindi ka pa nakarating. Makinig ka kasi muna sa akin pa. Inatake nga ako ng aswang noon. Nakakatakot ang mukha niya eh. Muntikan na nga niya akong patayin. Kahit itanong mo pa kay Susan. At ano naman ang kinalaman ng Susan na yan dito? Nagkita nga kami ni Susan sa bayan. Isinabay ko na lang siyang sumakay kasi uuwi na rin naman ako. Ang sabi ko, iihilang ako kaya pumarada kami sa gilid. Tapos, bigla na lang may aswang na dumating. Ito oh, tiyan mo tong likod ko. Bumaon pa yung kuko niya eh. Ginagamit mo pa yung walang kwentang tao na yon. Tumigil ka na nga. Huwag mo na nga muna akong kausapin hanggat hindi mo napapabalik yung mga kliyenteng nawala. Sinipa ni Don Facundo ang lalaking si Dante at sumakay na rin sa sasakyan. Buti nga sa'yo, sinungaling. Umalis na lamang ang babae roon at nagpatuloy na rin sa paglalakad. Habang tulala na naglalakad, naggulat siya nang biglang lumitaw ang lalaking si Crisanto sa gilid. Lumapit ito sa kanya at akmang ipapalo niya pa ang daladalang bag. Oo! Hindi ako masamang tao, no? Ikaw yung kasama nung nagbayad ng bill namin, si Crisanto? Mabuti naman at natatandaan mo pa yung pangalan ko. Oo, ako nga yun. Nandito kasi ako para sunduin ka eh. Sunduin? Teka, saan niyo ko dadalhin? Kalma lang, Susan. Gusto ko lang naman makakausap ng boss ko. Tukol ito sa trabaho. Huwag ka mag-alala. Legal naman ang trabaho ang iaalok niya. Mabibigyan niyo ko ng trabaho? Yung maayos at marangal? Oo, Susan. Kung papayag ka, sumunod ka na sa akin. Naroon si boss sa sasakyan. Hindi mapaliwanag ni Susan ang nararamdaman niya kung bakit agad siyang sumama. Wala kasi siyang nararamdamang panganib sa lalaking yun, at lalong-lalo na kay Victor. Nang nakapasok na siya sa loob ng sasakyan, nabalitaan ko, natanggal ka sa trabaho dahil sa akin. Sir, hindi naman po yun dahil sa inyo. Wala naman pong mali sa ginawa niyo eh. Kasi masama lang talaga ang ugali ni Don Facundo. Sinasaktan ka ba niya? Pisikal? Minsan, pero madalas mas masakit yung mga sinasabi niya. Hindi ka na babalik doon ha? Sa akin ka na magtatrabaho. Matanong ko lang sir, ano po bang magiging trabaho ko sa inyo?
Wala akong kasambahay sa bahay ko eh. Kaya kukunin kita. Isama mo na rin ang anak mo. Mag-stay in kayo para nababantayan mo rin yung bata. Sa sahod, ibibigay ko yung nararapat. Tataasan ko pa. Naku sir, maraming salamat. Malaking tulong talaga to sa amin ng anak ko. Pero sir, bakit po ninyo ako tinutulungan? Simple lang. Kailangan mo ng tulong. O Crisanto, paandarin mo na. Nanahimik na lang muna si Susan. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa isang bahay. Hindi naman ito kalakihan. Pero mahaba at maganda ang disenyo. Ayon sa pagkakaintindi niya, rest house ito ni Victor. Matagal ko nang hindi natitiran to. Ngayon, dito na muna ako dahil gusto ko muna ng tahimik na buhay. At ikaw Susan, ikaw ang aasahan ko dito sa gawaing bahay ha. Hindi naman mahirap linisin ang bahay na to eh. Nandyan naman ang lahat ng gamit. Isa pa, kapag may hindi ka kayang gawin, nandito naman si Crisanto para alalayan ka. Maraming salamat talaga sir. Pangako, pagbubutihin ko po ang trabaho ko rito. O paano? Aalis na muna ako. Pupunta lang ako sa kabila. Crisanto, tulungan mo muna si Susan dito ha. At mamaya, sunduin niyo yung bata. Yes, boss. Copy, boss. Naglakad na palabas ang lalaking si Victor. Sinilip pa yun ni Crisanto bago nagsalita. Naninibago ako sa boss ko eh. Bakit naman? Ha? Wala. Kaya mo na. Saan siya pupunta? Sa kabilang mansyon. Malapit lang dito yon. Lalakad ka lang ng mga 5 minuto siguro. Ang bait ng boss mo. Oo. Mabait naman talaga si Victor eh. Yung tatay lang din talaga masama ang ugali. At yung nanay. Buti nga, wala siyang minanang ugali sa mga yun eh. Mata pobre kasi. Bakit kaya ang daming mayayaman na masama ang ugali? Kasi, marami din namang mahihirap na masasama ang ugali. Kaya, balanse lang. Ganun pala yun? Halika na, sumunod ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo sa taas ang magiging tulugan ninyong mag-ina. Nang makarating na sila sa itaas. O eto, ayos na ba ito sa inyo? Naku, ang laki naman ng kwartong to. 2 lang naman kami ng anak ko. Wala kasing maliit na kwarto rito eh. Isa pa, mas maganda ng ganito para malawak ang paglalaruan ni Ana. Maraming salamat, sir. Lisanto na lang. Huwag nang pasyer-syer. Pareho lang naman din tayong trabahador ni Victor eh. Sandali na muna nilang nilinisan ang bahay. Dakong 6:00 na ng gabi nang matapos na sila. Lumabas sila sandali para sunduin na ang batang si Ana at para makalipat na rin sila. Pasakay na sila ng sasakyan pero merong isang lalaking nakatayo sa tapat. Nakatingin ito ng makahulugan kay Susan. Nakaramdam naman ng pagkailangang babae. Pare, kasamba ito ni Boss Victor. Wag to. Nang marinig yun ng lalaki, parang natataranta itong umalis. Natatawa na lamang si Crisanto. Kilala mo yun? Hindi. Baka mga dayo lang na naliligaw. O tara na. Balikan na natin yung anak mo. Sa unang gabi ng mag-ina sa bahay ni Victor, komportable silang nakatulog. Masaya, masigla, at maligalig ang batang si Ana. Tuwang-tuwa ito dahil yun ang unang pagkakataon na nakatulog ang bata sa malambot na kama. Kinabukasan ng umaga, nagsimula ng kumilos ang babaeng si Susan. Naglinis-linis muna siya sa buong bahay. Gusto niya sana magluto pero wala namang imbak sa loob ng refrigerator. Crisanto, ano palang lulutuin ko? Wala kasing laman yung ref nyo eh. Ay, oo nga pala. Mamaya, sasama ka sa akin sa palengke. Bibili tayo ng karne at bigas para may makain kayo rito ni Ana. Kami? Kayo? Hindi na. Kayo na lang. Bale yung iluluto mo, para sa inyo lang ni Ana ha. Bakit naman? Parang hindi naman tama na hindi ko kayo paglutuan. Kasi, sa labas kami madalas kumakain.
Masasayang lang kung paghahandaan mo rin kami. Ah, ganun ba? Sige. O paano? Iwan ko muna kayo rito ha. Bibili lang ako ng makakain nyo. At susunduin ko na rin si boss. Sige, mag-iingat ka. Nang makalis na si Crisanto, itinuloy na lamang ng babae ang kanyang paglilinis. Nakarating na nga rin siya sa likuran ng mansyon. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon, meron siyang nakitang bungo ng tao roon. Hindi niya yung pinansin. Iniisip na lamang niya na baka pang disenyo lang yon. Gawa sa marmol na ginagamit sa tuwing mayroong Halloween party. Pinagpatuloy niya ang paglilinis sa likod ng bahay. Pero ang sunod niyang nakita ay ang labis na nag-iwan ng katanungan sa kanyang utak. Mga buhok ba ito ng tao? Nang marinig niyang tinatawag siya ng kanyang anak, ay dali-dali na lamang niyang iniwan yon. Inabutan niya si Ana na nasa sala. Dumadaing na ng gutom. Anak, hintayin na lang natin si Crisanto ha. Bumili lang siya ng pagkain. Pero mama, nagugutom na po kasi ako eh. Ana, di ba ang sabi ko dapat matuto tayong maghintay? Opo. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang matanda. Magara ang suot. Nagkikinangan ng mga alahas na nakakabit sa katawan. Agad na napaayos ng tayo si Susan nang mapagtanto ng mga magulang yun ni Victor. Bumuntong hininga siya at saka nagsalita. Magandang umaga po sa inyo. Sino ka? Bakit narito ka sa pamamahay ng anak namin? Kasambahay lang po ako rito. Nung nakaraan lang po ako dito dumating. Kasambahay? Kailan pa nagustuhan ng lalaki niyo na magkaroon ng kasambahay? Sa pagkakaalala ko, ayaw na ayaw ni Victor na magkaroon ng kasama sa bahay. Kaya nga pinagawa namin tong bahay sa kanya para makapag-isa siya. Tapos sasabihin mo sa amin na kasambahay ka? Maniwala po kayo, kasambahay lang po talaga ako. Kahit itanong niyo pa po sa kanya. Alam mo ba kung anong lugar ang pinasok mo? Po? Nandito ka sa... Anong ginagawa niyo rito sa bahay ko? Napalingon sila sa pintuan nang biglang dumating ang dalawang lalaki. Agad na pumasok si Victor at tinarap ang kanyang mga magulang. Sabihin mo nga, totoo ba na kasambahay mo ang isang ito? Oo, totoong kasambahay ko siya at ako mismo ang kumuha sa kanya. Ah, iba na pala ang gusto mo ngayon. Ayaw mo na yatang mapag-isa. Anong nagpabago sa isipan mo, Victor? Nakakalungkot ang mag-isa eh. Nalulungkot kang mag-isa? Yun lang ang dahilan mo? Oo, nakakalungkot mag-isa. Dahil mula nung bata ko, hindi ko naramdaman na may mga kasama ako kasi palagi kayong abala. Akala ko noon, ayos lang. Pero ngayong nasa tamang gulang na ako para makapag-isip, ngayon ko napagtanto na talaga palang malungkot ang pag-iisa. Ayaw kong mamatay balang araw na walang nakasama. Tila natameme ang dalawang matanda. Parang nakonsensya ang mga ito. Isinama ko ng anak niya dahil malayo ang bahay nila rito eh. Dito na rin muna matutulog si Crisanto para nakakasama ko rin siya. Alam ko may iba pa kayong dahilan kaya kayo napasyal dito. Pero nakikiusap ako na sa ibang araw na lang natin pag-usapan yon kung po pwede. Victor, alalahanin mo, may mga bagay kang hindi pwedeng sirain dahil nakasalalay ang buong angkan natin. Pinapaalala ko lang sa iyo, ha? Nakatakda na ang kapalaran mo. O tara na, Vilma. Naglakad na paalis ang dalawa. Noong mga sandaling yun ay tila nakahinga na rin ng maluwag si Victor. Ganon din naman si Crisanto na parang kanina pa hindi makapagsalita. Pasensya na kayo ha. Kuya Victor, Papa at Mama niyo po ba sila? Ana, anong sinabi ko? Huwag kang makikisali sa usapan ng matatanda, di ba? Sorry po. Sir, wala naman po silang sinabi sa akin na masama. Nagtatanong lang sila sa akin. Mabuti naman kung ganon. Crisanto, magmula ngayon, sasamahan mo na sila palagi ha. Paano yung mga lakad mo? Kaya ko naman ang sarili ko. Susan, iluto niyo yung dala ni Crisanto at kumain na kayo.
Magpapahinga lang ako sa kwarto ko. Agad namang silang nagtungo ni Crisanto sa kusina. Sinimulan nila ang paghiwa ng mga ricado para sa tinolang iluluto nila. Walang bawang? Ay, oo nga pala, nakakalimutan ko. Wala ring asin. Ang malaga, meron tayong seasoning cube. Okay na yan. Pinagtyaga na lamang ni Susan yon. Mga ilang sandali lang ay naluto na rin naman ng tinolang manok. Nakakain na rin silang dalawa ni Ana. Pagkatapos, naglinis naman siya ng bahay. Dakong 3:00 na nang matapos siya. Hindi na niya nabantayan ng oras. Paggising niya ay gabi na pala. Tulog din ang batang si Ana sa tabi niya. Hala, ginabi na pala ako. Natatarantang lumabas ng silid ang babaeng si Susan. Pagbaba niya ng sala, nakapatay ang ilaw doon. Pero bukas naman ang sa labas. Palagay niya ay umalis ang dalawang lalaki. Papunta siya sa kusina nang biglang may nakita siyang lalaking nakatayo sa labas. May kasama itong dalawang babae. Ang tingin ng mga iyon sa kanya ay parang may binabalak na masama. Nakaramdam ng kaunting takot ang babae. Wala siyang ideya kung anong ginagawa ng mga iyon doon. Sa halip na papunta siya sa kusina, bumalik na lang siya pataas. Nabangga niya si Victor na pababa na rin pala ng hagdan. Aray ko, pasensya na po, sir. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Kagigising ko lang po, sir. Iinom sana ako ng tubig, kaso... Kaso ano? Meron pong tao sa labas 2 babae, 1 lalaki. Tapos yung tingin nila sa akin, parang may binabalak sila. Agad na tiningnan ni Victor ang nasa labas, pero wala na itong nakita roon. Nagtataka naman si Susan. Alam niyang totoo ang nakita niya. Hindi siya maaaring magkamali. Sir, nakita ko talaga sila kanina. Doon po sa gilid ng halaman na yun, no? Susan, baka epekto lang yan ng paninibago mo sa bahay. Sir? Ayon sa pag-aaral, may mga pagkakataon na kapag naninibago ka sa bagong lugar na ginagalawan mo, mas lumalakas ang imahinasyon mo. Minsan pa nga, yung mga nakikita natin na hindi nakikita ng iba, imahinasyon lang din natin yun. Ganun po ba yun? Oo, kaya wag mo nang masyadong stressin ang sarili mo. Sige po, sir. Bumuntong hininga na lamang ang babae. Naglakad na rin si Victor papuntang kusina at sabay silang kumuha ng tubig. Pinilit na lamang ni Susan na alisin ang mga bagay na napapansin at nakikita niya. Itinoon na lamang niya ang kanyang atensyon sa kanyang trabaho. Hanggang sa tumagal na nga sila ng 1 linggo doon. Unti-unti nang nasasanay si Susan. At sa mga nakalipas na araw, wala na ang mga nakikita niyang tao sa bakuran ng bahay. 5:00 ng hapon. Nung araw na yon, pahinga ni Susan. Kaya naman, nanggaling sila ng kanyang anak sa pamamasyal. Pero nang umuwi na sila sa bahay ni Victor, narinig niyang nagtatalo mga yon sa loob. Victor, makinig ka. Kailangan mo magpakasal kay Mona Lisa para mas lalong lumakas ang angkan natin. Ang magiging anak niyo ang siyang magdadala ng swerte at kalakasan sa ating lahat. Siya ang magiging simbolo ng 2 angkan na magsasanim puwersa. Hindi ba pwedeng hindian yon? Ang kasal niyong 2 ay matagal nang itinakda ng Panginoon natin. At handa kayong isakripisyo kami ni Mona Lisa para lang sa baluktot na katwiran na sinasabi niyong propesiya? Hindi pa kayo naaawa sa amin ni Mona Lisa? Naisip niyo man lang ba kung ano ang magiging kinabukasan namin? Pa, Ma, hindi namin mahal ang isa't isa. Hindi namin kayang magpalaki ng isang bata na hindi pagmamahal ang pundasyon. Sana naiintindihan niyo yung sinasabi ko. This is not about your happiness. It's about our family tradition and culture. Isang malaking kasalanan ang mangyayari kung hindi ito matutuloy. Kayo ang nagtakda sa aming 2. At hindi ang Panginoon natin. Kayo lang ang nagpupumilit. Victorino! Natututo ka na sumagot sa ama mo. Kailan ka ba namin tinuruan ng ganyan, ha? Para din naman sa lahat ng gagawin nating ito. Hindi ito dahil lang sa gusto namin. Ano ba kasi ang mahirap intindihin?
Hindi ko mahal si Mona Lisa. At hindi niya rin ako mahal. Bakit niyo pinipilit maging mag-asawa kaming dalawa kung walang pagmamahalan na namamagitan sa amin? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Hindi ka ito tungkol sa mga nararamdaman nyo. Tungkol ito sa kultura at tradisyon. Eh di baguhin niyo ang tradisyon na ito dahil hindi na ito umaakma sa mga bagong henerasyon. Kung hindi mangyayari ang kasal, pwede tayong api-apihin ang buong angkan. Kailangan natin dumikit sa malakas, Victor. Yun ang isipin mo. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Ano sinabi mo? Paano mo nasasabing nakakasawa ang ganitong buhay samantalang pinalaki ka naming hindi nakakaranas ng hirap? Sana nga pinanganak na lang akong mahirap eh. Para naman nararanasan ko ring mamuhay ng normal. Tapusin na natin ang dramang ito. Kung anong nakasaad sa propesiya, yun ang dapat na mangyari. Itutuloy ang kasal sa ayaw at sa gusto mo. Wala kang magagawa, Victor. At subukan mo lang na suwayin ako. Makikita mo kung ano ang hinahanap mo. Padabog na lumabas ng mansyon ng dalawang matanda. Sandali pa itong tumigil at tumingin kay Susan mula ulo hanggang paa. Napayuko lang ang babae dahil sa kahihiyan. Nang makaalis na ang mga yon, ay pumasok na rin sila sa loob. Agad namang dinala ni Crisanto ang bata sa itaas. Narinig mo ba ang lahat? Pasensya na sir, hindi ko inaasahan na nag-uusap po kayo. Ang lakas din po kasi ng usapan nyo kaya rinig ko hanggang labas. Ano pa mga narinig mo? Tungkol po sa kasal at sa inyo ng babaeng si Mona Lisa. Yun lang? Opo, yun lang. Hindi na nagsalita pa si Victor. Umalis na lamang din ito ng bahay. Nagkibit-balikat na lamang ang babae. Mabilis na lumipas sa mga oras. Noong mga sandaling yon, wala si Crisanto. Tanging silang mag-ina lamang ang naroroon. Maagang nakatulog ang kanyang anak. Habang siya naman, nasa sala lang. Nagluluto ng pagkain na pwede niyang maihain sa dalawang lalaki. Habang abala ang babae sa ginagawa niya, nasilip niya mula sa bintana ng kusina na merong tao sa tapat ng bahay. Nung una, akala niya ay merong naghahanap kay Victor. Itinigil na muna niya ang pagluluto at nagtungo sa main door. Pero nang makarating siya roon, biglang nawala ang isang lalaki. Nasaan na yun? Wala naman na rito. Bigla na lamang lumitaw ang lalaki sa likuran niya. Nakapasok na ito ng bahay nang hindi niya namamalayan. Natumba ang babae. Sa takot niya ay hindi na siya makagalaw. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Anong gagawin mo sa akin? Hindi ko inakala na may tao palang naninirahan sa bahay na ito. Ha! Ayos! Paldo-paldo! Marahang lumapit ang lalaki. Magbabago na sana ito ng anyo nang biglang dumating si Crisanto at Victor. Mabilis na binalya ni Crisanto ang lalaki. Pinagsusuntok nito yon at nang hindi na makapalag, pwersa ang hinila ni Crisanto palabas ng bahay. Sira ulo ka. Kapal ng mukha mong mag-trespassing ah. Nakahawak sa dibdib ang babae habang sunod-sunod ang paghinga. Hindi niya inakala na mangyayari ulit ang naranasan niya kay Dante. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Hindi niya ako sinaktan. Ayos lang naman ako. Pasensya ka na kung naranasan mo ulit to, ha? Ulit? Nagtataka si Susan. Wala naman kasi siyang pinagsabiang iba tungkol sa ginawa sa kanya ni Dante. Tiningnan niya si Victor. Mukhang nagulat din ito sa tanong niya. Ang ibig kong sabihin, yung may mananakit sa'yo. Nasabi mo di ba na sinasaktan ka ni Don Facundo? Oo. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi na aalis ng bahay si Crisanto. Sasamahan ka na niya palagi. Sino ba lalaking yun? Bakit parang ang dali-dali naman niya nakakapasok sa bahay? Hindi ko rin alam eh. Siguro masamang loob. Pero si Crisanto nang bahala sa siraulong yon. Pumasok na lamang sila sa bahay. Tinapos na lamang ni Susan ang kanyang niluluto. At makalipas lang ang halos kalahating oras, nakabalik na rin si Crisanto.
Kalmado lamang ito at parang walang nangyari. Okay na. Hindi na yung babalik dito. For good. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala. Dito ka na muna ha. Hayaan mo na lang akong lumakad mag-isa. Parang sinabi mo na rin yan ah. Pero ito, seryoso na to ngayon. Ay, teka lang. Bakit ba ganyan ka makipag-usap sa akin? Ay, sorry boss. Natawa na lamang sila ng mga oras na yon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Susan na nakangiti ang lalaking si Victor. Dito na nagsimulang humanga ang babae kahit na alam niyang hindi naman dapat. Para kasi sa kanya, wala siya karapatan na magkaroon ng paghanga dahil mababang uri ng babae lamang siya. Dumaan pa ang mga araw. Naging payapa naman ang buhay na mag-ina sa bahay na yon. Kagaya nung una, ganun pa rin ang sistema. Maghapon pa rin niyang nililinis ang bahay. At tanging sa gabi lamang niya gustong magpahinga. Mga bandang 9:00 ng gabi, kung kailan tulog na ang kanyang anak, si Crisanto naman ay nasa sala. Nakaramdam ng kakaiba ang babae sa tapat ng bintana ng kanyang silid. Nakabukas yun. Malayang nakakapasok ang malamig na simoy ng hangin. Maraan siyang naglakad doon. Tumungaw siya. Tumingin siya sa baba. Wala naman siyang nakitang tao. Aalis na sana siya roon nang biglang makita niyang may nakadungaw sa bubungan. Isang lalaki. Nanlilisik at namumula ang mga mata. Diyos ko! Napasigaw ang babae. Nagising din ang batang si Ana sa lakas ng sigaw niya. Mabilis din naman siyang pinuntahan ni Crisanto. Oh, bakit Susan? Anong nangyari? Diyan sa bubong! May tao sa bubong! Nalilisik ang mata niya! May tao sa bubong? Oo, pakiusap, pakitingnan. Lumapit ang lalaking si Crisanto sa bintana. Sumilip ito pero wala naman itong nakita. Pero narinig na lamang nila na meron ng mabibigat na paa ang naglalakad doon. Napayakap na lamang ang babae sa kanyang anak. Mama, ano po ba nangyayari? Bakit po may tao sa bubungan? Sino po yun? Okay nga, alis dito ah. Isasaro ko ang bintana at pinto. Bakit? Saan ka pupunta? Pupuntahan ko yung nasa itaas. Umalis si Crisanto. Habang sila mag-ina naman ay sumisiksik na lamang sa gilid. Kabadong kabado. Nagdarasal na sana mawala na ang naririnig nila. Mama, bakit po ganun yung tunog? Para pong galit na aso. Takpan mo na lang ang tenga mo, anak. Huwag mong pakinggan. Sa mga oras na yon, unti-unti nang nagkakaroon ng ideya ang babae kung ano ang nasa itaas. Aswang lang ang nasa isipan niya. Mama, ano po nangyayari? Diyos ko! Maya-may nakarinig sila ng kalabugan sa bubungan. Narinig nilang tila dalawa na ang aswang na nasa itaas. At parang naglalaban yon. Litong-lito na ang babae sa mga pagkakataong yon. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang tinatago-tago niyang kutsilyo. Mama, bakit kami hawak niyan? Mag-ihiwa ka ba ng kamatis? Diyos ko, gagamitin ko to para protektahan ka. Huwag ka na munang maingay. Nawala ang kalabog sa itaas. Nanahimik bigla ang paligid at nakikiramdam lang ang mag-ina. Maya-maya pa, kumatok na si Crisanto. Pagbukas ni Susan ng pinto, duguan ng lalaki. Meron itong sugat sa braso. Pero parang hindi man lang nito nararamdaman. Diyos ko, ano ba nangyayari? Ano ba yung kinalaban mo sa taas? Huwag ka na magtanong. Ang malaga, wala na siya. Anong wag magtanong? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano nakita mo sa taas? Bakit parang halimaw ang naririnig namin? Hindi yun nalimaw. Magnanakaw lang yun. Ang ganda mo kasi. Kaya ang daming manyakis na nagpupunta rito. Hindi ako nakikipagbiruan, Crisanto. Nalalagay na ang buhay naming mag-ina sa peligro. Wala ako sa posisyon para magsalita. Ha? Bakit? Ako na ang magsasabi.
Napalingon sila sa likuran nang biglang dumating ang lalaking si Victor. Kakarating lang nito. Lumapit ito kay Susan. Bago ko sagutin yung mga katanungan mo, hayaan mo munang sabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit kita tinulungan at bakit kita dinala rito. Boss, sigurado ka na ba na sasabihin mo? Tingin ko, kailangan niya nang malaman ng totoo. Anong totoo ang sinasabi niyo? Matagal na kitang kilala, Susan. Hindi ko alam kung naalala mo pa yung batang nagligtas sa iyo dati nung elementary pa lang tayo. Ako yun. Yung munti ka na ako mahulog sa bangin? Oo, ako yun. Mula na mangyari yun, sinabi ko sa sarili ko na hahanapin kita ulit. At sa baryo nyo, doon kita nakita. Sa pagkakataon na kailangan mong itakbo si Ana sa ospital, yun ang unang pagkikita natin matapos ng maraming taon. Sa puntong yun pa lang, alam ko na kagad na totoo ang nararamdaman ko. Bata pa lang tayo, gusto na talaga kita. Ano? Ako? Gusto mo? Itong kagaya ko? Oo, gusto kita. Sir, kulang ka lang yata sa tulog eh. Paano mo ako magugustuhan kung... Hindi ako tumitingin sa estado ng isang tao, sa kaluluwa mo bilang tao. Po? Ang sinasabi ni boss, nagustuhan ka niya di dahil sa kung ano ang katayuan mo sa buhay, kundi dahil sa kung ano man ikaw. Pero hindi kita pipilitin na suklian ang pagtingin ko. Ang dahilan kaya kita dinala rito dahil gusto kong mailayo kayo sa panghahamak ng ibang tao. Lalong-lalo na si Don Facundo at ang anak niyang si Dante. Pero alam ko magagalit ka kapag nalaman mong dinala kita rito, kahit na alam kong pwede kayo malagay sa peligro. Naging makasarili ako. Gusto ko kasing kasama na kita pero hindi ko naisip ang kaligtasan na... Diretsuhin mo na kasi ako. Ano ba talaga nangyayari? Crisanto, dalhin mo na muna si Ana sa kabilang kwarto. Oh, halika na muna, Ana. Hindi tayo pwedeng sumali sa usapan ng mga matatanda. Matanda ka na rin po, di ba? Huwag ka na nga magtanong, tara na. Huminga ng malalim si Victor. Nilakasan na lamang nito ang loob niya. Aswang ako. Ano? Aswang ako, Susan. Seryoso ka ba? Oo, aswang ako. Hindi ako nagbibiro. Teka, aswang ka? Totoo? Yung mga nakikita mo rito, yung mga weirdong tao na laging nagpupunta at nakatingin ng masama sa'yo, yung nasa taas ng bubungan, aswang sila lahat. At ang lugar na kinalalagyan mo, lugar ito ng mga aswang. Hindi na nakapagsalita pa ang babaeng si Susan. Naramdaman na lamang nito ang pagtindigan ng kanyang mga balahibo. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ng lalaking kaharap niya. Kaya nila kayo gustong makuha ay dahil kayong dalawa lang ang tao rito. Lahat ng narito, aswang. Pati ang mga magulang mo, aswang? Oo. Pati si Crisanto at Mona Lisa na ikakasal sa'yo? Aswang din? Oo, pareho silang aswang. Napaupo na lamang ang babaeng si Susan sa kama. Napahawak ito sa kanyang sentido. Susan, patawarin mo ako kung hindi ko kagad sinabi sa'yo. Natatakot kasi ako na baka kapag sa una palang nalaman mo ng aswang ako baka hindi ka... Ngayon, hindi ka ba natatakot sa magiging reaksyon ko? Wala na akong choice, Susan Kailangan mo na rin namang malaman. Kailangan ko nang malaman kasi mapapahamak na kami, ganun ba? Tapos kapag nalaman ng mga magulang mo na may gusto ka sa akin, mas lalo pang malalagay sa peligro ang buhay naming mag-ina, ganun ba? Patawarin mo ko kung naging makasarili ako. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman ako masamang aswang Kaming dalawa ni Crisanto, mabubuti kami. Oo nga, hindi ka nga masamang aswang. Pero mas maraming masasamang aswang na gusto kaming kainin ng anak ko. Nandito ako, poprotektahan kita. Ang galing mo rin Dinala mo ako rito para meron kang protektahan. Nilagay mo kami sa panganib para meron kang ililigtas? Para ano? Para magmukha kang magaling? Magaling at mabuting aswang? Tatanggapin ko ang lahat ng sasabihin mo.
Aalis na kami rito ng anak ko bago pa nila kami makuha. Delikado kung lalabas kayo. Mas delikado kung mananatili kami rito na ang mga kasama aswang. Nagmamadaling lumabas ng silid ang babaeng si Susan. Agad nitong kinuha ang kanyang anak. Palabas na sana sila ng main door nang biglang dumating ang mga magulang ni Victor. Marami itong kasama. Maging si Victor din ay ikinagulat ang pagdating ng kanyang ama at ina. Agad namang siyang humarang kay Susan. Ma, pa, anong meron? Bakit sumugod kayo rito? Anong meron? Tanungin mo ang sarili mo. Alam na namin ang dahilan mo kaya ayaw mong pakasalan si Mona Lisa. Yun ay dahil sa taong yan. Mawalang galang na po, pero nadadamay kami rito eh. Wala akong kaalam-alam sa mga nangyari. Sisihin niyo ang anak niyo. Manahimik ka! Sinisira mo mga nasa propesiya eh. Tao ka lang, kaya wala kang karapatan na sirain ang mundo ng mga aswang. Hindi ko sinisira ang mundo niyo. Kayo ang sisira sa mundo naming mag-ina. Padaanin niyo kami at aalis na kami rito. Victor, magpakasal ka kay Mona Lisa! Ma naman, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala akong balak na magpakasal sa kanya? Dahil hindi ko naman siya. At sino ang mahal mo? Ang taong ito? Nasisira ka na ba ng bait? Hindi maaaring magkatuluyan ang aswang at ang tao. Magkaibang mundo ninyong dalawa. Hindi ka ba nakukonsensya? Idadamay mo pa ang buhay ng babaeng yan! Mamili ka. Magpapakasal ka kay Mona Lisa o mamamatay ang babaeng yan. Victor, kilala mo ako kapag ako nagsalita. May nangyayari talaga. Bumuntong hininga na lamang si Victor. Pumayag na lamang siya kaysa naman mapahamak ang babaeng kanyang minamahal. Sige, sasama na ako. Papayag na ako. Huwag niyo lang sasaktan si Susan at ang anak niya. Papayag ka rin naman pala eh. Kailangan mo pang takutin. O sige na, sumama ka na sa amin. Crisanto, ikaw na munang bahala sa kanila. Umalis sa mga aswang kasama si Victor. Nakahinga naman ng maluwag si Susan. Buong akala niya kasi ay mapapahamak na silang mag-ina. Oh, saan ba kayo pupunta? Saan pa? E di aalis na kami sa lugar na to. Di kayo pwedeng umalis nang hindi nyo ako kasama, no? Wala na akong tiwala sa'yo. Aswang ka. At ang mga aswang, halimaw. Baka mamaya kung ano pang gawin mo sa akin. Susan, naiintindihan ko kung hindi ka magtitiwala sa akin. Pero Susan, sa mga oras na to, kailangan mong isugal yung tiwala mo. At bakit ko naman gagawin yon? Dahil hindi pa kayo ligtas. Ha? Kahit pumayag si Victor sa gusto ni Mang Andoy, hindi ka pa rin ligtas. Ipapapatay ka pa rin ng mag-asawa. Ipapakain nila kayo sa mga aswang. Kaya Susan, pagkatiwalaan mo ako ngayon. Ako lang ang nag-iisang kakampi mo rito. Pangako, wala akong gagawing masama sa inyo. Maniwala ka sa akin, hindi ako masamang aswang. Paano ako makakasiguro na hindi ka katulad nila? Eh, hindi ako dating aswang eh. Paano hindi ka dating aswang? Normal na tao lang ako. Ginawa lang nila akong aswang. Ibig sabihin, hindi ako natural na gaya nila. Meron pa rin akong pusong tao. Tao pa rin ang takbo ng utak ko. Kaya, maniwala ka na. Wala na tayong panahon para magpaliwanagan, no? Baka bumalik pa sila rito eh. Huminga ng malalim si Susan. Sa puntong ito, tuluyan na siyang nakumbinsi ni Crisanto. Kaya naman, hinuwakan na niya ng maigpit ang kanyang anak. Aalis sila sa lugar na yon. Pagpunta nila sa sasakyan, nakita nilang buta sa mga gulong. Mukhang sinadya ng mga tao ni Mang Andoy yun para hindi na sila kagad makaalis. Hindi na natin magagamit ang sasakyan na to. Kailangan natin maglakad. Ana, bumasa ka sa likod ko para mas mabilis tayo. Mabigat po ako. Ayos lang. Agad na pinasa ni Crisanto ang batang babae. Sumilip sila sa labas. Pinakiramdaman na muna nila kung may aswang. Nang masiguro nilang wala, ay agad na rin silang lumabas. Pero hindi pa rin sila nakakalayo. Narinig na nila ang mga angil ng mga aswang. Bad trip. Nandyan na sila. Sige, dito na muna tayo. Mama,
Makakain po ba tayo ng aswang? Shh! Huwag kang maingay. Makakain tayo kapag nag-ingay ka. Nakasiksik lamang sila sa gilid ng mga sandaling yon. Kabadong-kabado sila. Makakalagpas na sana mga aswang nang biglang mautot ang batang si Ana. Dahil dito, napukaw nila ang atensyon ng mga aswang. Nakatingin na sa kanila ang mga aswang. Nagpalit na rin ng anyo si Crisanto para magamit niya ang kakaiba niyang lakas. Pinasanan niya ang bata sa kanyang likuran. Habang binuhat naman niya si Susan sa harapan. Umapit kayo mag-ina! Tatakas tayo! Magsasalita pa sana si Susan pero bigla nang tumalo ng mataas si Crisanto. Napapikit na lamang si Susan at si Ana noong mga sandaling yon. Hindi nila alam kung anong nangyayari. Ang alam lamang nilang mag-ina, tumalon-talon sila sa mga puno. Kuya Crisanto! Malapit na po sila sa akin! Paglingon ni Crisanto, nakasunod na pala ang mga yon sa kanila. Kaunti na lang ay maaabot na ng mga yon si Ana sa likuran. Kaya naman, mas itinodo pa ni Crisanto ang kanyang bilis. Nang maiwanan nila yon, nagtago na muna sila sa ilalim ng punong balete. Tinga lang ako saglit ha. Sa harapan ko na kayo bubuhating dalawa. Kuya Crisanto, paano niyo kami nabubuhat ng sabay? Dahil nakaanyong asong ako kanina kaya malakas ako. Sigurado ka bang kaya mo pa? Pwede mo na kaming iwan dito. Tumakas ka na. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko sisirain ang pangako ko kay Victor na kahit na anong mangyari, ililigtas ko kayong dalawa. Nanahimik na sila nang maramdamang dumaan na ang mga aswang. Sa pagkakataong ito, hindi na sila nakita. Makalipas lang ang 5 minuto, binuhat na uli ni Crisanto ang mag-ina sa harapan. Tumakbo na siya ulit ng mabilis hanggang sa makahanap na sila ng mas ligtas na lugar. Nagtago sila sa isang kuweba na may kaliitan. Ano? Nilalamok ba kayo? Hindi naman. Wala naman lamok dito. Dito na muna tayo ah. Kapag sumapit ng umaga, saka tayo aalis. Delikado masyado kung aalis tayo ngayong gabi. Ganun ba talaga ang pagnanais nila na mawala kaming mag-ina? Oo. Bukod sa alam nilang distraction kayo sa kasal, nakita nyo rin yung mukha ng mga aswang. Lahat ng tao nakakakilala sa kanila, pinapatay nila. Susan, pasensya ka na sa ginawa ni Victor ah. Alam kong napakamakasarili niya. Dinala nila kayo sa lugar na maraming aswang. Pero maniwala ka, wala siyang balak na itira ka doon. Pinaplanuhan na namin kung saan kayo lilipat eh. Ang kaso nga lang, yung mga aswang na dumalaw ng mga nakaraang gabi, nagsumbong kay Mang Andoy at Aling Vilma. Kaya nalaman nila na gusto ka ni Victor. Pero mali pa rin yung ginawa niya eh. Makasarili yung ginawa niya. Ang akala kasi ni Victor, ganun ang pagmamahal. Akala niya, kapag magkasama kayo mas ligtas kayo. Hindi ba siya marunong magmahal? Hindi niya ba alam na ang pagiging makasarili hindi totoong pagmamahal? Kahit na kailan, hindi nakaranas ng pagmamahal si Victor. Kasangkapan lang ang tingin sa kanya ng mga magulang niya. Kasangkapan para sa sinasabi ng propesiya. Ang ikasal sa isang miyembro ng malakas na angkan ng mga aswang. Hindi malaman ni Susan kung makakaramdam ba siya ng awa o hindi. Naroon pa rin kasi ang galit niya kay Victor. Kung hindi kasi sila dinala roon ng lalaki, hindi naman magiging peligroso ang buhay nila. Dakong alauna, sinusubukan na ng mag-inang makatulog, pero sa hindi na namang inaasahang pagkakataon, meron na namang nararamdaman si Crisanto na aswang. Susan, kailangan nating lisanin ng lugar na ito. Bakit? May mga aswang na naman ba? Oo, mukhang sinusuyod na nila ang lahat ng gubat eh. Tulog pa ang batang si Ana ng buhati na ito ni Crisanto. Sa pagkakataong ito, kailangan na munang maglakad din ni Susan para maireserba ni Crisanto ang kanyang lakas. Marahan at maingat silang humahakbang para hindi sila makagawa ng kahit na anong ingay. Pero laking gulat na lamang nila nang may makasalubong silang isang aswang. Umangil ito ng malakas para maabisuhan ang mga kasama nito. Samantala, mabilis namang ipinasa ni Crisanto ang bata kay Susan. Nagpalit agad ito ng anyo.
Kinalaban nito ang aswang na yon hanggang sa mapatay. Ang kaso nga lang, alam na ng ibang aswang na naroon sila. Kaya naman, dali-dali na silang tumakbo. Nang makarating na sila sa kalsada, saka naman namulikat ang paa ni Crisanto. Napilitan na itong ibaba ang mag-ina dahil madadapa lang sila. Crisanto, baka maabutan nila tayo. Mauna na kayo. Ako nang bahala. Hindi pwede. Yung pa ako namumulikat, naninigas. Ituwid mo. Aray, ang sakit. Hindi na nagsayang ng oras ang babaeng si Susan. Buong puwersa niyang pinigilan ng pagtiklop ng binti ni Crisanto. Nang medyo lumambot na yon, nakita nilang may sasakyan na paparating. Agad na humarang si Crisanto sa gitna. Tumigil din naman ang sasakyan. Hoy! Siraulo ka ba? Kung magpapakamatay ka, huwag mo ako idamay ha! Maangas na nilapitan ni Crisanto si Dante. Dinakma niya ito sa kwelyo at hinila palabas. Uy! Anong ginagawa mo? Karnaper ka ba? Pairam lang kami ng sasakyan. Susan, tara na! Ha? Susan? Paglapit ni Susan ay malakas na sampal ang inabot ni Dante. Agad-agad din namang sumakay ng sasakyan ng babae. Uy! Sandali! Sama! Nagawa pa makapasok ni Dante sa loob ng sasakyan. Katabi ito ni Crisanto sa front seat. Takang-taka naman ang binatang si Dante kung papaanong nagkakilala si Susan at Crisanto. Ikaw yung alalay ni Victor, di ba? At ikaw naman yung utusan na anak ni Don Facundo. At ang walang yang na naman tala kay Susan. Hindi na nakapagsalita pa si Dante. Tila nakaramdam ito ng hiya. Magsasalita pa sana si Susan pero naramdaman na lamang nilang nakasunod na ang mga aswang sa kanila. Ang iba ay lumilipad at ang iba naman ay tumatalon-talon sa mga puno. Ano ba? Ano yun? Bakit ang daming aswang? Bakit ang dami nila? Manahimik ka nga muna. Hindi ako makapag-focus sa iyo Ito na ba kamatayan ko? Bakit ba ako sinusundan ng mga aswang? Bakit? Sinabi ng manahimik Itiko mo nga yung bibig mo. Ikaw ang unang mamamatay sa ginawa mo Kapag hindi ka na nahimik, itutulak talaga kita sa labas. Takot na hindi na nagsalita si Dante. Para itong bata na nanginginig sa gilid. Kitang-kita nila ang pagkabalisa ng lalaki. Binilisan na lamang ni Crisanto ang kanyang pagmamaneho. Ilang sandali lang ay nalagpasan na rin nila ang mga aswang. Hindi na sumunod ang mga iyon nang makarating na rin sila sa bayan. Ipinarada ni Crisanto ang sasakyan sa tapat ng kainan ng masigurong wala na ang mga humahabol sa kanila. O ngayon, sabihin niyo sa akin, since ginamit niyo naman ang sasakyan ko para tumakas, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Kapal na mukha mo. Bakit? Humingi ka ba ng tawad sa ginawa mo kay Susan? Mama, bakit po? Ano pong ginawa niya sa inyo? Crisanto, wag na muna nating pag-usapan yon. Ang mahalaga, nakaligtas tayong lahat sa panganib na dala ng aswang. Di mga aswang nga talaga yung nakita ko kanina. Oo nga, mga aswang sila. At ang mga aswang na yon, kumakain ng mga siraulong kagaya mo. Ha? Bakit? Bakit nila ako hinahabol? Nako, dami mong tanong. Susan, kumain na muna tayo. Hindi na makakarating dito yung mga aswang na yon dahil maraming tao dito. At ikaw naman, Dante, maayos ka Hindi ka makakalis. Nasa akin ang susi. Tumungo na lamang sila sa kainan. Buti na lang ay bukas pa rin yon, kaya kahit na papaano, umalma ang kanilang kalooban. Natulala na lamang ang babaeng si Susan. Nawiwindang nito sa lahat ng nangyayari. Hindi niya inakala na makakasama pa nila ang taong pinakakinasusuklaman niya. Ano? Ayos ka lang? Ayos lang naman ako. Nag-alala ako para sa anak ko. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita iiwan Sabihin niyo nga sa akin, magsyota ba kayong dalawa? Ikaw ba hindi ka talaga mananahimik? Nagtatanong lang ako Pati ba naman yung bawal? Oo, bawal. Manahimik ka dyan. Baka mapikon na ako sa iyo Nanahimik na lamang ang lalaking si Dante. Matapos silang kumain, nanatili lang sila sa loob ng sasakyan. Noong mga sandaling yon,
kahit na papaano ay naging panatag ang kalooban ng babaeng si Susan. Mga ilang sandali lang, nakaramdam na rin ng antok ang babaeng si Susan at si Ana. Nanatiling gising lang si Crisanto at si Dante. Yung tungkol sa ginawa ko kay Susan, pinagsisisihan ko na yun. Eh bakit mo sa akin sinasabi yan? Nakita mo naman tulog eh. Gigisingin ko pa ba? Kaninang gising na gising, hindi mo sinabi. Basta, nagsisisi na ako. Nung oras din kasi na yun, sobrang sabog ako eh. Tumira ako ng pinagbabawal na gamot. Tapos, lasing pa ako. Pero, hindi ko ginagawang katwiran yun ha. Alam kong masama talaga yung ginawa ko. At kung sakali mang ipapakulong niya ako, di na ako tatakas pa. Haharapin ko na yung kasalanan ko. Ang kwento sa akin ni Susan, para ka daw demonyo nung gabing yun eh. At kahit normal ka naman, masama rin talaga ugali mo. Ano ba nangyari at bigla ka yatang bumait ngayon? Hindi ko rin alam. Siguro may mga tao lang talagang bigla na lang nagbabago kapag alam nilang malapit na silang mamatay. Bakit? May sakit ka ba? May taning nababuhay mo? Bakit ang tagal naman? Wala. Pero anumang oras pwede na ako mamatay eh. Pabiting ka pa. Hindi naman malaga buhay mo sa akin eh. Kung sa bagay, di mo naman ako kilala eh. At saka may mabigat pa akong kasalanan kay Susan. Pero kung sakali mang may bumaril na lang sa akin bigla dyan, itabi niyo man lang sana sa gilid yung bangkay ko ha. Baka kasi ma-double dead ako eh. Ano ba talagang problema mo? Na-scam ako. Yung malaking pera na binigay sa akin ng tatay ko, ininvest ko sa maling tao. Hindi ko alam na scammer pala yung siraulong yun. Ayun, galit na galit yung tatay ko. Pinapahanap na niya ako para ipapatay. Ha? Kahit anak ka niya? Wala naman pakialam sa akin yun kahit na kailan eh. Kaya madali lang sa kanyang pumatay ng anak. Ay, siya nga pala. Bakit wala yung amo mo? Buti nga wala eh. Kasi kung nandito, baka siya na unang pumatay sa'yo. Ay, oo nga pala. Mahal na mahal nga pala niya si Susan. Pero bro, nagtataka lang ako ha. Nung gabing yon, aswang ang nagligtas kay Susan eh. Hindi ko maintindihan kung bakit iniligtas ng aswang si Susan. Di ba ang aswang masasama? Hindi naman lahat ng aswang masasama, no? Paano mo naman nalaman? May kilala ka bang aswang? O aswang ka? Nagtatatanong mo, para kang tanga. Tsaka, huwag mo na ako kinakausap na parang close tayo ha. Di tayo close. Ikaw, bakit hindi mo ako binugbog nang malaman mong ako ang nanamantala kay Susan? Bad trip din ako eh. Pero hindi ko uunahan si Victor. Kapag nakita ka niya at binugbog ka niya, saka na rin ako makikibugbog. Akala ko kasi mabait ka eh. Naku, tutulog na nga ako. Oh, wag kang pumasok dyan oh. Bakit? Sasakyan ko to ah. Baka mamaya may gawin ka na naman masama sa mag-ina eh. Dito ka na lang sa labas matulog. Kunin mo yung karton dun. Ha? Bakit? Huwag ka nang umangal. Kung ayaw mo malintikan ka sa akin. Kakamot-kamot na lamang sa ulo ang lalaking si Dante. Kinuha na lamang niya ang kariton sa kainan at saka inilatag sa gilid ng sasakyan. Kinaumagahan, nagising agad ang babaeng si Susan. Pagtingin niya kay Crisanto ay nasa labas pa rin ito at mukhang hindi man lang yun nakatulog. Marami ng tao sa labas ng mga sandaling yun. Kaya kahit na papaano, kampante ang dalawa na hindi na sila nasundan pa ng mga aswang. Oh, gising ka na pala. Eto pagkain oh. Diyan na lang kayo kumain sa loob ni Ana. Dami na rin kasing tao eh. Maraming salamat. Susan, tungkol nga pala sa nangyari. Huwag mo akong kausapin. Kung inaakala mong ayos na sa akin ang lahat dahil tinulungan mo kaming makaalis, nagkakamali ka. Habang buhay pa rin kitang isusumpa. Naiintindihan ko ang galit mo. Kung hindi ka pa handang pag-usapan yun, hindi kita pipilitin. Padabog na isinarado na lamang ni Susan ang pintuan. Kumakamot naman sa ulo ang lalaking si Dante. Matapos nilang kumain, agad na rin naman silang umalis sa lugar na yon. Si Dante na ang pinagmaneho nila nung mga sandaling yon. Habang nasa biyahe,
Bro, bakit parang hindi ka man lang inaantok? Normal na tao ka ba? Paano ko sabihin ko sa iyong hindi ako normal na tao? Ha? Ito naman, binibiro lang naman kita eh. Huwag mo akong binibiro-biro ah. Hindi na nga tayo magkaibigan. Itoon mo na lang yung atensyon mo sa pagmamaneho. Oo na, ito na. Bumuntong hininga na lamang ang lalaking si Crisanto, habang si Susan naman ay palihim na nakasarado na ang kamao. Parang gustong-gusto na niyang pagsusuntukin ang lahat. Pero nagpipigil lang siya dahil alam niyang kakailanganin nila ito. Saan ba tayo pupunta? Sa bahay ko. Susan, doon na muna kayo ng anak mo ha. At ikaw? Kailangan kong balikan si Victor eh. Hindi siya pwedeng maikasal kay Mona Lisa. Dahil kapag nangyari yon, hindi na natin siya makikita. Anong ibig mong sabihin? Doon na siya titira sa angkan ni Mona Lisa. Nasa tradisyon nila na sa unang 10 taon, maninira ng lalaki sa angkan ng babae. Pagkatapos ng 10 taon, saka sila bubukod at lalayo sila sa mga pamilya nila. Walang maaaring makailam kung nasaan sila. Pagkatapos ng panibagong 10 taon, saka lang sila pwedeng magpakita. Mahigit 20 years na mawawala siya? Parang ganun na nga. Kaya dapat mapigilan ko ang kasal. Hindi dapat mangyari yung nasa propesiya. Ano pinag-uusapan nyo? Manimik ka nga. Di ka kasali. Pagmaneho ka lang dyan. Ito naman, nagtatanong lang eh. Napaisip si Susan ng mga sandaling yon. Kahit na naiinis pa rin siya sa lalaking si Victor, hindi niya pa rin maikakaila na nag-aalala pa rin siya doon. May parte sa puso niya na gusto niya itong mailigtas mula sa kapalaran na hindi niya ginusto. Dakong 12:00 ng tanghali, narating na rin nila ang bahay ni Crisanto. Nagtataka si Dante dahil sobrang liblib na ang kinaroroonan ng bahay. Malaki ang bahay, pangmayaman. Hindi ito akma para sa isang binatang ang trabaho ay alalay ni Victor. Bahay mo to? Oh, bakit? Nakakabigla ba? Paano ka nakapagpagawa ng ganito kalaking bahay? Bakit? Akala mo ba maliit ang sahod ko sa pagiging alalay ko kay Victor? Ayos pala tong bahay mo ah. Nasa pinakaliblib. Parang ganito yung mga bahay na napupunta ng mga bida sa pelikula eh. Tapos bigla na lang may lilitaw na halimaw. Itigil mo na nga yung pinag-iisip mo. Crisanto, pwede bang sa kwarto na muna kami ni Ana? Mukhang inaantok pa rin kasi ang batang to. Oo naman oh. Lumabas na lang kayo kapag nagutom na kayo. May mga naiuwi naman tayong pagkain dyan eh. Ay, mamaya nga pala. Mga gabi kami aalis ha. Kasama ako? Oo. Alam nga namang maiwan ka dito. Baka mamaya may gawin ka na namang katarantaduhan eh. Pumasok na lamang ang babae at ang bata sa silid. Agad namang nakatulog si Ana. Si Susan naman ay nakaigalang at nakatingin sa kisame ng bahay. Hindi na mawala-wala sa isipan niya si Victor. Habang tumatagal, parang nawawala na rin ang inis niya rito. Sa kakaisip, hindi na namalaya ni Susan na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya nang maramdaman niyang wala ang anak niya sa tabi niya. Natataranta siyang bumangon. Pagbukas niya ng pintuan, nasipat niya sa sala na kasama ng babae ang 2 lalaki. Napahawak siya sa kanyang dibdib ng dahil sa kaba. Lumapit na lamang siya sa mga yon at kumain na rin kinalaunan. Pagsapit ng gabi, naganda na ang 2 lalaki sa kanilang pag-alis. Ang tanging dala lang nilang sandata ay itak. Bagay na ipinagtataka naman ng lalaking si Dante. Kung pupuntahan lang pala natin si Victor, bakit kailangan pa natin magdala ng itak? May mga kaaway ba kayo? Huwag ka na magtanong no. Kung talagang nagsisisi ka sa ginawa mo kay Susan, tutulong ka na lang. Oo na, paulit-ulit. Susan, isinara ko na yung lahat ng bintana ha. Pag alis namin, doblin mo rin yung kandado ng pinto na to. Babalik kami kagad kapag kasama na namin si Victor. Mag-iingat ka, Crisanto. Wala kang dapat ipag-alala ha. Sanay ako sa mga ganitong sitwasyon. Tinampik ni Crisanto sa balikat ang babae at saka lumabas na rin ang 2. Pero nagtaka si Susan kung bakit bumalik ng patras si Crisanto at Dante.
Nanlalaki ang mga mata ni Susan na makita ang ama ni Victor kasamang iba pang mga aswang. Akala mo ba hindi ko alam na tinulungan mo makatakas ang babaeng ito? Paano mo naman nalaman ang lugar na to? Crisanto naman, anong akala mo sa akin, tanga? Lahat ng tao na nakadikit sa pamilya ko, inaalam ko tirahan. Matagal ko nang alam ang lugar na ito, lalo na't ikaw ang kanang kamay ng anak ko. Alam kong balang araw, mas kakampihan mo siya. Mang Andoy, bakit hindi na lang natin pabayaan si Susan at ang anak niya? Pumayag naman na si Victor na magpakasal kay Mona Lisa. Alam mo naman ang batas sa mga kagaya natin, hindi ba? Sa oras na malaman ng isang tao ang pagkakakilanlan ng mga tumatayong pinuno, papatay ng taong yon. Teka, sandali lang. Ano ba nangyayari dito? At sino ka naman? Ako ang dapat magtanong yan. Bigla-bigla na lang kayong dumarating eh. Sino ka ba? Mukhang hindi mo yata alam kung anong gulo ang ipinasok mo, iha. Gulo? Yung sinasabi ni Crisanto? Yung anak niyo ikakasal sa hindi niya gusto? Tinatanong mo kung sino ako? Sige, magpapakilala ko sa'yo. Lumapit ang matandang lalaki kay Dante. Halos sidikitan nito ang mukha sa mukha ng binata. Hinawakan ni Mang Andoy ang balikat ni Dante ng mahigpit. Ngumiti ang matandang aswang ng malapat. Ang kaharap mo ngayon ay walang iba kundi ang pinuno ng mga aswang sa aming angkan. Agad na inalis ni Dante ang kamay ni Mang Andoy sa balikat nito. Nagawa pa talaga nitong tumawa. Bagay na nagdulot naman ng pagkainsulto kay Mang Andoy. Ikaw? Pinuno ng aswang? Ang tanda mo na eh. Baka nga nirarayo ba ka na eh. Bigla na lamang dinakma ni Mang Andoy sa leeg si Dante. Itinaas yun sa ere. Nakita ni Dante ang pagbabago ng anyo ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Dante nang mapagtanto niyang totoong ang aswang ang kanyang nasa harapan. Buti na lamang, binitiwan pa siya ni Mang Andoy. Pulang-pula ang mukha ni Dante nang bumangon ito at nagtago sa likuran ni Crisanto. Siguro naman naniniwala ka na. Mang Andoy, ako na lang ang kunin nyo. Ako na lang ang parusahan nyo. Huwag nyo na pong idamay si Susan at ang anak niya. Bakit ba handa ka pang itaya ang buhay mo para sa mga taong yan? Katapatan po. Ano? Ito po yung dahil sa katapatan ko kay Victor. Kahit na anong mangyari, hindi ko hayaang mapahamak ang mga taong mahalaga sa kanya. Kahit na buhay ko ang maging kapalit. Inutil. Handa ka mamatay para sa mga taong dapat kinakain lang natin? Yan ang itinuro sa iyo ni Victor. Ang maging emosyonal at maging mahina. Mga bata, kunin nyo na mga ito. Itong 3 tao ihahanda natin niya sa kasal. Itong si Crisanto, ikukulong to ng 100 taon. Pre, patay ka na yata nun. Wala na silang nagawa ng mga sandaling yon. Kinuha na sila ng mga aswang. Nakatulog sila nang paamuhin sila ng kung anumang kemikal. Nang magising sila, nasa loob na sila ng isang selda. Magkakasama silang 4 doon. Mama, nasaan na po tayo? Bakit po tayo nakakulong? Ano po bang nagawa nating kasalanan? Anak, makakalabas din tayo rito. Huwag ka mag-alala. Makakalabas din tayo. Uy bro, alam ba kung nasaan tayo? Nandito tayo sa baryo ng mga aswang. Walang yung buhay to. Baryo ng mga aswang? Seryoso ka ba talaga? Kung ayaw mo maniwala, galitin mo sila para ikaw na yung unahing gawing sisig. Crisanto, ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ko rin alam eh. Wala pa sa 10% ang tsansa na makatakas tayo rito. Himala na lang talaga ang pwede nating asahan. Ay naku, ang lupit ng karma sa akin ah. Nilalaro ko ng malala. Napatingin si Dante sa kanyang sapatos. Sa kanya lamang napansin na merong nakadikit doon na kasing laki ng kuko ng tao. Kinuha niya yun at sinuri. Hindi niya malaman kung ano yon, kaya tinanong na niya kay Crisanto. Bro, ano ba kung ano to? Oh, saan mo to nakuha? Dito sa sapatos ko, bakit? Tracking device to eh. Tracking device? Teka, si Papa naglagay siguro nito. Ibig sabihin,
Pupunta sila rito kapag nalaman nilang nandito ka? Sakto. Daming tauhan ni Papa, no? Nakita ko sila nung nakarang parang hindi sila bababa ng 30. Lahat armado pa. Eh di maganda, magkakagulo. May tsansa tayo makaalis dito. Biglang nawala ang ngiti ni Dante nang mapagtanto nito ang isang bagay. Napansin din naman yon ni Crisanto at Susan. Oh, bakit? Eh kapag nagpunta rito sila, Papa, baka yun na rin yung huling sandali ko rito sa mundo eh. Pero gusto ko, bago man lang ako mawala, makabawi ako sa iyo, Susan. Tumingin na lamang ang babae sa ibang direksyon. Hindi niya pa rin kayang tingnan na matagal ang taong nanamantala sa pagkababae niya. Mama, bakit po kanina nakita ko ang papangit po ng mukha ng mga nasa labas? Totoo po bang mga aswang sila? Ana, kung ano man ang mga nakikita mo, sila ang mga nilalang na dapat nating takasan. Oo, mga aswang sila. Eh di ba po aswang ka rin? Oh, aswang ka rin? Ano ba sa tingin mo? Di ako naniniwalang aswang ka rin eh. Sige nga, magbago ka nga ng anyo mo. Walang ano-ano ay agad na nagpalit ng itsura ng mukha si Crisanto. Napasiksik naman si Dante sa gilid sa sobrang takot. Umiiling-iling na lamang si Susan. Iritang-irita siya sa mukha ni Dante. Naging tahimik na rin ang paligid ng mga sandaling yon. Sa pagkakataong ito naman, nakaramdam na rin ng antok ang mag-ina. Pero si Ana na lamang muna ang pinatulog ni Susan. Ayaw niyang makaidlip. Nababahala siya na baka sa paggising nila, nakasalang na sila sa malaking kawali. Maya-maya, bigla silang nakarinig ng magkakasunod na putok ng baril. Nabulabog ang lahat ng marinig nila yon. Sa puntong ito, alam na ni Susan na dumating na ang mga armadong lalaki na tauhan ni Don Facundo. Sa isang iglap lang, nagkakagulo na sa baryo ng mga aswang. Visit na reyes to, ang tigas. Hindi ko kaya tong yupiin. Paano tayo makakalabas dito kung wala naman sa atin ng susi? Sakali makalabas na kayo, mauna na kayo ha. Magpapaiwan ako rito. Ha? Bakit? Eh gusto kong dito na lang ako tapusin ng sarili kong ama. Magsasalita pa sana si Crisanto nang biglang dumating naman ang lalaking si Victor. Dala-dala na nito ang susi. Uy, buti naman at dumating ka. Ay, Diyos ko, salamat, Victor, at ligtas ka. Mamaya na ako magpapaliwanag sa inyo kung ano mga nangyayari. Kailangan niyo munang tumakas ngayon. Mabilis na binuksan ni Victor ang selda. Nang makalabas na sila, saka lamang napansin ni Victor ang lalaking si Dante. Nagsarado ang kamao ng binata, pero pinigilan na ito ni Susan. Wag na, wala na tayong oras. Baka makita pa tayo rito ng mga kapwa mo aswang. Magtutuos tayo sa ibang araw, Dante. Hindi na mangyayari yun. Binuhat na ni Crisanto ang batang si Ana. Makahawak kamay naman si Victor at Susan. Palis na sana sila roon pero bigla namang dumating ang matandang si Facundo. Nakilala nito si Susan, pati na rin ang lalaking si Victor. Tinutukan sila nito ng baril. Wala silang nagawa kundi ang mapatras na lang pabalik. Anong ginagawa mo rito, Susan? May alam ka ba kung bakit ganito ang lugar na ito? Bakit ang daming aswang? Nasaan ang anak kong tarantado? Kasama mo ba siya? Don Facundo, hindi namin siya kasama. Binihag lang din kami ng mga aswang dito. Nakikiusap po ako. Huwag mo kaming barilin. Hindi kami ang kalaban mo. Biktima lang din kami. Alam kong kasama mo si Dante. Sinabi niya sa akin nung nakaraan na magkasintahan na kayong dalawa. At dito sa lugar na ito mismo namin siya na-track. Kaya hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Magkasama kayong dalawa. Huwag niyo po kaming saktan. Parang awa niyo na po. Manahimik ang bata ka. Wala kang modo. Don Facundo, nagkita na naman tayo. Muntikan na ako maging kliyente nyo eh. At alam kong kilala nyo ako. Maniwala ka sa amin. Hindi namin alam kung nasaan ang anak nyo. Wala siya sa seldang pinanggalingan namin. Isa pa, bakit naman namin tatago sa iyo si Dante? Malaki ang ginawa niya kasalanan dito kay Susan, no? Kung alam namin kung nasaan siya, di kanina pa namin siya itinuro sa iyo para makaganti kami sa kahayupan niya. Nagbago ang reaksyon ng mukha ng matandang lalaki at tila napagtanto nito na meron ng punto ang sinasabi nila Susan.
Kung hindi nyo kasamang siraulo kong anak, wala pa rin akong tiwala sa inyo. Baka mga aswang kayo. Hindi kami aswang. Kilala mo ako, Don Facundo. Matagal din ako nanilbihan sa inyo. Noon pa lang dapat malalaman mo ng aswang ako kung totoo ang iniisip mo. Mga biktima lang din kami rito. Hindi ako maniniwala sa inyo. Alam ko tatraydorin nyo lang ako eh. Kaya pasensya na lang talaga tayo. Muling itinutok ni Don Facundo ang mataas na kalibre ng baril sa kanila. Ramdam nilang hindi na magpapapigil pa ang matanda. Wala na ito sa tamang kaisipan. Ang tanging tumatakbo na lamang sa utak ni Don Facundo ay aswang ang lahat ng naroon. Aswang na maaari ding pumaslang sa kanya. Nagkatingin na naman si Victor at Crisanto. Nagdadalawang isip sila kung lalapitan nila ng mabilis si Don Facundo. Pero nababahala din sila na baka si Susan naman ang mapahamak. Hindi nila alam ang gagawin ng mga oras na yon. Tsak na kamatayan na ang haharapin nila. Pero buti na lamang ay may nangyaring hindi nila inaasahan. Huwag mo sila sasaktan! Narinig nila ang tinig ni Dante sa likuran. Naglakad ito palapit. Parang wala na itong nararamdamang takot. Hindi sila mga aswang. Ordinaryong tao lang din sila kagaya ko. Nabiyag din ng mga aswang. Ako ang hinahanap mo, di ba? Nandito na ako. Huwag mo na silang idamay. Walang hiya ka. Kung hindi dahil sa katangahan mo ang hayop ka, hindi malulugi ang mga negosyo ko. Kaya nga nandito na ako sa harapan mo para tanggapin kung ano man yung gagawin mo sa akin. Patay mo na ako. Yun naman ang gusto mo mangyari, di ba? Ang patay ng mga taong wala nang pakinabang sa'yo. Abat, papatay talaga kita ngayon! Nang itinutok ni Don Facundo ang baril sa binata, lumapit agad si Dante para makipag-agawan ng baril. Umalis na kayo! Sige na! Umalis na kayo! Habang nakikipagpuresahan ng lalaking si Dante, tumakbo na sila Susan paalis. Ilang segundo lang, narinig na lamang nila ang makakasunod na putok mula sa kinaroroonan nila Dante. Noong mga sandaling yon, hindi alam ni Susan kung ano ang mararamdaman niya. Gusto niyang maging masaya dahil sa wakas, wala na ang taong muntikan ng dumungis sa pagkababae niya. Pero sa kabilang banda, nakakaramdam siya ng konsensya kapag ganun ang iniisip niya. Dahil alam niya, nakabawi na si Dante sa kanya sa iba't ibang uri ng paraan. Huwag mo nang isipin yun, Susan. Hindi ka dapat makonsensya sa kamatayan ng mga taong salot. Nakatago sila sa gilid ng isang bahay. Pinanonood lang nila ang mga natatarantang aswang habang pinagbababaril ng mga armadong lalaki. Mukhang marami nga talaga ang dalang tao ni Don Facundo ah. Boss, samantalayin na natin yun. Habang nagkakagulo pa sila, takbo na tayo. Ipapasan ko si Susan. Ipasan mo naman si Ana. Tatalon tayo papunta dun sa parting yun. Boss, hindi pwede. Tandaan mong hindi pa natin nakikita mga magulang mo. Kung lilitaw tayo, baka salubungin nila tayo. Baka nga, naghihintay lang din sila kung saan tayo lilitaw eh. O sige, tingin ko dito. Mas magandang dito dumaan. Sige boss, tara na. Mabilis silang tumakbo patungo sa isang iskinita. Kabadong-kabado si Susan ng mga sandaling yon. Kahit na aswang din naman ang dalawa niyang kasama, hindi niya magawang makampante. Sa dami kasi ng kanilang pwedeng makasalubong, batid ni Susan na mahihirapan si Victor at Crisanto. Kung dito tayo dadaan, mas madali tayo makakalis. Pero base sa karanasan ko, tuwing dadaan ako dyan, palaging dyan nakatambay yung mga tao ng papa mo, boss eh. Ngayon, hindi malabong marami din dyan. Kung dito naman tayo sa kabila, walang gaano. Kakayanin nating labanan ng makakasalubog natin dahil kakaunti lang. Pero ang inaalala ko, baka makatagpo naman natin dito mga magulang mo. O sige, dito na tayo. Akong bahala na sa mga magulang ko. Nagpalit ng anyo bilang aswang ang dalawang lalaki para mas mabilis ang kanilang takbo. Pero hindi pa nga sila nakakalayo, nakatotoo nga ang kanilang inaasahan. Humarang sa kanilang daraanan na matandang si Andoy at Vilma. Kasama nito ang ilang bata-bata nitong mga aswang. At ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Victor, ha? Nilalabag mo ang nakasaad sa propesiya. Nagkakasala ka para lamang sa babaeng mortal! Hindi na ako parte ng propesiya na sinasabi nyo.
dahil hindi ko na kinikilala ang sistema ng mga aswang. Dahil magmula ngayon, sisikapin kong mamuhay ng gaya ng sa isang tao. Naiba ka na ba, Victor? Isang malaking katangahan ang iniisip mo. Hindi ka magkakaroon ng anak sa mortal. Tanging sa babaeng aswang ka lang maaaring makabuntis. Anong sa tingin mo? Magiging masaya ka sa babaeng yan? Hindi lang pag-aanak ang kahulugan ng pagmamahal pa. Maraming paraan. At handa kong yakapin ang mga paraan na yon para lang maiparamdam ko sa kanya ang tunay na nararamdaman ko. Baliw ka na! Magagalit ang Panginoon natin sa ginagawa mo. Baka isumpa niya ang buong angkan natin! Wala akong pakialam. Dahil lang nasa isip ko lang ngayon, makatakas sa bulok na pamumuhay natin. Pa, ma, sawang-sawa na ako maging aswang. Hindi ko na kayang nararanasan ko. Ayaw ko nang mabuhay bilang aswang habang may mga pinapatay kayong mga tao para lang makausad tayong lahat. Alam mo naman na ang mga taong pagkain natin. Wala namang pinagkaiba yun sa hayop naman ang kinakain nila. Pero hindi hayop ang mga tao. Victor! Hindi niyo ako mapapakinabangan. Kung gusto niyo akong pigilan, sige. Pero hindi ako sasama sa inyo ng buhay. Huwag mo akong sinusubukan, Victor. Tulad mo, kaya ko rin magkasala sa Panginoon para lang itama ang mga mali mong desisyon. Sige na, magpakasal ka na kay Mona Lisa. Para naman ito sa ating lahat. Ano bang gusto mo? Patakasin ang babaeng yan. Sige, hindi na namin sila guguluhin. Basta magpakasal ka lang kay... Kahit na anong sabihin nyo, hindi na magbabago ang isip ko. Kung ganon, wala akong magagawa. Kailangan kong magkasala upang hindi mo masira ang pangalan ng angkan natin. Mahal na Panginoon, patawad kung hindi na magyayari ang propesiya. Kailangan ko siyang burahin sa ngalan ng kapayapaan ng mga aswang. Isa siyang malaking banta para sa lahat. Maya-maya lang, bumwesto na ang bataan ni Mang Andoy. Pumorma na rin ang lalaking si Victor. Crisanto, ikaw na munang bahala sa kanila. Paano ka? Kayang-kaya ko na itong mga to. Victor! Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Kuya Victor, galingan niyo po. Turuan mo po ng leksyon ng masasamang aswang. Hoy! Batang uhugin! Manahimik ka dyan! Boboses ka pa eh! Mga ilang sandali lang ay bigla na lamang umatake ang mga aswang kay Victor. Mabilis namang nakapagpalit ng anyo ang binata. Agad nitong kinalaban ng mga tauhan ng kanyang ama. At dahil may alam naman sa pakikipaglaban si Victor, makikita ang kalamangan niya. Nagagawa niya makatama at mapabagsak ang iba kahit na nag-iisa lamang siya. Nakalimutan niyo yatang ako ang numero 1 mabangis na hanay ng mga binata. Isang malaking pagkakamali na itinapat niyo sa akin ng mga mahihinang nilalang na ito. Napatay agad ni Victor ang mga kalaban niya. Kaya naman wala nang magagawa matandang si Andoy kundi siya na mismo ang humarap sa sariling anak. Victor naman kasi, makinig ka na. Naku, mamamatay ka sa ama mo. Mas pipiliin ko pang mamatay na kaysa sumunod sa sistemang bulok. Magsisisi ka na hindi ka nakinig sa mga magulang mo. Magsisisi ka na mas pinili mo ang isang tao kaysa sa sarili mong angkan. Nagbago na ng anyo ang matandang aswang. Umatake ito kay Victor. Sa unang atake, naramdaman agad ng binata ang lakas ng kanyang ama. Samantala, habang pinapanood ni Susan ang mga nangyayari, hindi niya maiwasang hindi mag-alala. Kitang-kita nila kung papaanong nahihirapan si Victor na kalabanin ng kanyang ama. Isang malakas na suntok pa ang tinanggap ni Victor. Tumalsik siya sa harapan ng kanyang ina. Hindi pa nakontento ang matandang si Andoy, dumukot ito ng kutsilyo sa tagiliran. At habang hindi pa nakaka-recover si Victor, pinukol ni Mang Andoy ang kutsilyo sa direksyon ng binata. Mamamatay ka, suwail ka! Buong akala ng lahat ay katapusan na ni Victor, pero nagawang makailag ng binata. At dahil sa ginawa niyang yon, kay Aling Vilma tumama ang kutsilyo. Tinamaan ang matandang babae sa kaliwang dibdib. Dahilan para agad naman itong mamatay. Lalong nang galaiti si Mang Andoy. Isinisisi nito kay Victor ang pagkamatay ng kanyang asawa. Kasalanan mo kung bakit namatay si Vilma! Ikaw ang pumatay sa kanya! Dahil ikaw ang pumukol ng kutsilyo na yon. Umilag lang ako.
Mas lalong humaba ang mga kuko ni Mang Andoy. Hindi na ito nagsayang pa ng oras. Para itong mabangis na leon na lumusob kay Victor. Pinagkakakalmot na matanda si Victor. Sugatan ang braso ng binata dahil yun ang naging pansalag nito. Parang nawala na sa sarili ang matandang lalaki. Umaatake na lamang ito ng umaatake nang hindi na nag-iisip. Nilalamon na ito ng matinding emosyon. Kasalanan mo ang latang ito! Kasalanan mo kung bakit nagkakagulong ang angkan natin! Huwag mong isisi sa akin ang kamalasan ng angkan natin. Dahil ang lahat ng kamalasan natin ay nag-ugat sa mga mali niyong paniniwala. Huwag ka na magdahilan pa! Buwisit ka! Wala kang utang na loob! Nagmamadaling makalapit si Mang Andoy kay Victor. Kinalmot nito ang binata pero nagawa nito makailang. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, agad nitong kinalmot si Mang Andoy sa tagiliran. Dahilan para mapatras ito. Tumagas ang maraming dugo mula sa matanda. Magbabayarin kita sa mga ginawa mo! Papatay kita! Papatay kita! Sa muling paglusob ni Mang Andoy, nakakita na ng tamang pagkakataon si Victor. Hinintay na muna niyang mapadikit siya sa kanyang ama. Sa kanya itinarak ang nadampot niyang kutsilyo. Tinamaan si Mang Andoy sa tagiliran. Parang mawawala na ito ng balanse nang hugutin niya ang kutsilyo. Paano mo ito nagawa sa mga magulang mo, Victor? Wala kang kwentang anak! Wala rin kayong kwenta mga magulang. Puro karasan lang ang gusto niyong gawin sa mga tao. Dahil ang mga tao, nabubuhay lang para mas maging mababa sa atin. Nagkakamali ka kung iisipin mong ituturing ka nilang kagaya nila. Dahil kahit na lubuha ka ng dugo, hindi ka makakapamuhay ng gaya ng isang normal na tao. Papatunayan ko sa iyo na posibleng mamuhay ng normal. Papatunayan ko sa iyong mali kayo at tama ako. Sana nga mali kami at tama ka. Kasi kung hindi, habang buhay ka nang magsisisi. Napalood na ang kaliwang tuhod ng matandang lalaki. Ilang sandali lang, tuluyan na nga itong nalagutan ng hininga. Binitiwan ni Victor ang kutsilyo at napaupo na lang din. Naiyak na lang din siya. Hindi dahil nagsisisi siya sa ginawa niya, kundi dahil hindi niya inakala na aabot sila sa puntong ganon. Natapos ang labanan sa pagitan ng mga aswang at ng mga armadong lalaki. Walang natira. Lahat ay namatay. Nang balikan nila ang baryo, nakita nila si Dante at Don Facundo na magkatabi. Parehong wala ng buhay ang mag-ama. Pero si Dante, nakangiti itong namatay. Tila hindi ito nagsisising isinugal ang buhay para kina Susan. Makalipas ang ilang araw, nailibing na rin ang bangkay ng mag-ama. Pagkatapos noon, bumalik na sila sa bahay ni Crisanto. Pansamantala na muna silang nanirahan doon habang sinisiguro pa nila na wala na ng mga masasamang aswang. Mama, ano po bang nangyari nun? Tinakpan niyo po kasi ang mata at tenga ko eh. Anak, hindi mo na kailangang malaman. Ang mahalaga ngayon, nasa ligtas na kalagayan na tayo. Eh, nasan po si Kuya Victor at Kuya Crisanto? Pauwi na rin sila. Meron lang silang inasikaso. Mama, dito na po tayo titira? Gusto ko na po kasi rito eh. Tahimik po at wala pong mga maiingay. Wala pong mga aaway sa inyo rito. Anak, hindi sa atin ang bahay na to. Aalis din tayo rito kapag maayos na ang lahat. Babalik tayo sa bahay natin. Bakit naman kayo aalis dito? Pwede naman kayo rito kahit kailan nyo gusto eh. Napalingon na mag-ina sa pintuan. Naroon si Victor at Crisanto. Kararating lang ng dalawa. May mga dala pa nga itong pagkain. Wala na ang buong angkan ko. Ang angkan naman nila Mona Lisa, nakausap ko na. Pumayag sila na hindi na ituloy ang kasal. Hindi naman kasi parte ng tradisyon nila na maniwala sa propesiya namin. Susan, tapos na ang gulo. Tapos na ang kasamaan ng angkan ko. Patawad kasi nadamay kayo. Nagulo ang tahimik niyong buhay. Kalimutan na natin yan. Ang gusto ko, magsimula ng panibagong buhay. Bagong kabanata na kasama kayo. Ang mahalaga, makakapamuhay na tayo ng mapayapa. Kuya Victor, maraming salamat po sa inyo.
Kuya Crisanto, maraming salamat din po sa inyo. Idol ko po kayong dalawa. Sobrang gagaling niyo po. Sus, nambola pa talaga tong batang to. Natawa na lamang sila sa sinabi ng batang si Ana. Magmula noon, masaya na silang namuhay na magkakasama. Wala na silang pakialam kung makakaiba sila ng uri dahil ang mahalaga naman kay Susan ay ang kabutihan sa puso. Makalipas lang ang ilang buwan, naging magkasintahan na nga si Susan at Victor. Hindi man sila magkaanak, magiging masaya pa rin ang dalawa dahil magkasama nilang haharapin ang lahat ng hamon ng buhay. Itutuon na lamang nila ang kanilang atensyon at pagmamahal kay Ana. Wakas,